Haligi ng langit 5 puntos. Mas magaling pa ang estudyante kaysa sa guro, Xiao Chen. Alam mo ba bakit ka tinuruan ng guro ng kamay ng espiritu? 10 sa pagsusugal, 10 ang talo. Ang hindi pagsusugal ay panalo. Ang aking mga magulang ay namatay dahil sa sugal. Tinuruan mo ako para sugal, laban sa sugal. Ngayon, gumamit ako ng alias na Tianmen Huanshu para wala ng sugal sa mundo. Guro, ito ang aking hiyas na jade. Noong una, hinabol ka ng mga maniningil hanggang sa kabundukan at aksidenteng nawala. Noong iniligtas kita, natuklasan ko na ang hiyas na ito ay hindi ordinaryo. Itinago ko ito para sa iyo. Ngayong natapos mo na ang pag-aaral, ibabalik ko na ang hiyas na ito sa iyo. Bumaba ka na sa bundok. Ang daan mo lang ngayon, ikaw na ang bahala. Sampung taon na. Ang laki ng pagbabago dito. Hindi ko alam kung ang hiyas na jade na hugis dragon. Ano ang kaugnayan nito sa akin? Mag-ingat. Anong nangyari sa'yo? May nasaktan, tumulong. Masaya. Aday, tigil mo na yan, inom ka ng tubig. Salamat, asawa. Hoy, para sa amnesia, si Dr. Chang ba? Oo, ako nga. Suwan, may pagbabago sa sitwasyon. Kailangan kong mabilis na ipadala si Aday. Oo. Mas mabilis, mas mabuti. Mas mabuti kung maaaring ma-admit siya ngayon. Hindi problema ang pera. Mangyaring mag-ayos ng isang lubhang tahimik, ligtas at hiwalay na lugar sa labas. Salamat, Dr. Chang. Bahala ka na. Saan mo ako dadalhin, Wanwan? Ayokong iwan si Wanwan. Sabi nila, mag-asawa ay laging magkasama. Hindi ba ako ang asawa ni Wanwan? Bakit ako aalis? Dahil ba sa akin? Kumain ako ng sobra kamakailan? Dahil ba kay Xiao Jie at malaki na naman ang utang niya? Naubos na pera ni Wanwan at palalayasin ako. Ito, gusto ni Wanwan. Maganda dito, hindi ako aalis. Ayokong iwan si Wanwan. Suwan, Senho, ang 5 milyon na utang ng kapatid ko. Sinabi ko na babayaran ko. bayaran Suwan. Ang kapatid mo ay may utang na 3 milyon sa amin. Alam naming wala kayong pera, pero bibigyan kita ng pagkakataon. Gamitin ang inyong kumpanya ng pamilyang Su para makipagpustahan muli sa akin. Kung manalo, mawawala ang lahat ng utang. Kung matalo, ito ang gagamitin para ibayad sa utang. Saan ka nakakuha ng 3 milyon? Kinuha mo ang huling 3 milyong puhunan ng kumpanya para sumugal. Alam mo ba, iyon ay ang kumpanya ang kabuhayan ng daan-daang tao, ang huling pag-asa ng pamilya Su para makabangon. Ate, gusto kong bayaran ang aking utang sa sugal. Ayokong madamay ka. Akala ko kaya kong mabawi, hindi ko inaasahan. Na natalo ulit ako ng 3 milyon. Sila ang may kasalanan, si Senho na walang hiya siya.
Suje, pwedeng kumain kahit ano pero hindi pwedeng magsalita ng kung ano-ano. Sa mesa ng sugal ang panalo o pagkatalo ay batay sa kakayahan. Ikaw ang kusang pumirma, wala akong pinilit sa iyo. Ano ang masasabi mo sa mungkahi ko kanina? Ang 8 milyon na ito ay hindi maliit na halaga at saka ang kumpanya ng pamilya Su ngayon ay isang balangkas na lang. Gamitin mo ito para makipagsugal sa akin. Baka ang utang na ito ay mababawasan o mawawala. Hindi, talagang hindi. Ang kumpanya ay ang lahat ng ari-arian ng pamilya Su. Kung mawala ang kumpanya, lahat ay tapos na. Ano ang sinabi mo? Kuya Senyo, talagang hindi pwede. Putik gago. Hindi mo maintindihan, 'di ba? Sige, gisingin ninyo ang utak ni Suje. Huwag mo akong saktan, huwag. Huwag mo akong saktan, huwag. Sugal laban sa sugal. Tulungan ninyo siya, bilis. Ako si Gausin, bumaba ako ng bundok para sugal laban sa sugal mundo na walang sugal. Aday, ayos ka lang ba? Senyo, nakaasa ka lang sa pamilya Shu, kaya ka nagmamagaling dito. Kung wala ang pamilya Shu, wala ka rin. Totoo na nakaasa ako sa pamilya Shu pero ngayon, ang may utang ay kayo. Ang utang na ito dapat ngayon na. Dalawang pagpipilian ko sa inyo o makipagsapalaran sa akin ngayon o bayaran ng utang ngayon din. O kaya, sumama ka sa akin. Ang utang na ito maaari ko pang pabayaan. Imposible. Hindi, talagang hindi. Bro, ang kumpanya ay pinaghirapan ng mga magulang ko sa buong buhay nila. Kung isanla iyon, wala na kaming lahat. Bro, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Hihiram ako sa mangungutang. Siguradong babayaran kita, mangungutang? Ngayon, bukod sa pamilya Shu, bukod sa akin, Senyo, sa buong distritong Timog, sino pa ang magpapautang sa iyo, sugarol ka. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Ano ba talaga ang negosyo ng pamilya Shu? Bro, talagang hindi kaya ang kumpanya. Oo, isang la siya. Bro, isang la ko siya sa iyo. Kahit tanga siya, malakas naman. Makakatulong sa trabaho. Suje, tumahimik ka. Iniligtas ako ni Aday kaya siya naging ganito. 3 taon na ang nakalipas, kung hindi dahil sa kanya, matagal na akong patay sa ilalim ng truck na iyon. Ngayon gusto mo siyang ipusta, nawalan ka na ba ng konsensya? Ate, wala siyang kwenta. Isang walang kwentang manugang. Ang pamilya natin ay nasa ganitong kalagayan na ngayon. Wala ring kwenta ang pagpapaalaga sa kanya. Mas mabuti pa. Suje, makinig ka sa akin. Siya ang asawa ko at higit sa lahat, siya ang nagligtas ng buhay ko. Hanggat nabubuhay ako, Suwan, hinding-hindi ko siya iiwan. Huwag mo siyang gawing pusta. Asawa, Tagapagligtas. hindi iiwan. Suwan, sa loob ng 3 taon sa iyong puso, hindi lang ako isang pasanin. Sige, ang utang na loob na ito ako Gausin, tatandaan ko. Ang bagay na ito ako na ang bahala. Suwan, tinanggihan mo ako ng maraming beses para sa tangang walang kwentang ito pero ngayon aalisin ko na ang tangang ito, ikaw ay akin. Ate, wala siyang kwenta. Ipinagtatanggol mo pa siya? Suwan, tama ang kapatid mo. Ang pag-iingat ng isang walang kwentang manugang, anong silbi niyan? Mas mabuti pa siyang gawing pusta. Makipagpustahan ka sa akin. Pusta, sugal na naman, kasakiman, pandaraya, pagkalugi ng lahat, pagkasira ng tahanan at pagkamatay, lahat ng ito ay dahil sa sinumpang sugal. Kung ganoon bilang isang tanga, lalabanan ko ang sugal sa pamamagitan ng sugal. Para sa masamang ugali na ito, bibigyan ko ito ng tamang lunas. Sige na, pumayag ka na. Ako ang tunay mong kapatid. Hindi ba ako mas mahalaga kaysa isang tanga? Anong ginagawa niya? Aday, ikaw. Suwan, dinala mo ako sa pamilyang Su. Sa 3 taon ng kasal, hindi ako nakagawa ng kahit ano para sa'yo. Ngayon, ako na ang tutulong sa'yo. Suwan, ako... Ang tangang ito ay ang basurang asawang lalaki mo. Paano? Ayaw mong maging pusta? Kaya ikaw na mismo ang sumali? Si Aday. Para lang siyang 3 taong gulang na bata, hindi marunong magsugal. Ngayon mo pa sasabihin ito, medyo huli na yata. Ate, nababaliw na siya. Umupo na ang tangang ito sa mesa ng sugal. Hindi lang ang kompanya, pati na tayong dalawa ay papatayin niya. Tigilan mo na ang katarantaduhan. Hindi nga niya alam kung sino siya, paano siya marunong sumugal. Ang sugal na ito ay hindi dapat ituring na valid. Wan, bakit naaawa ka pa sa tangang asawa mong lalaki? Sayang, sa mesa ng sugal na ito, kapag nagpusta, walang bawian.
Ang kapatid mong lalaki mismo ay sumang-ayon sa sugal na ito. At ang tangang ito ay umupo na sa mesa. Kaya tapos na ang laro. Ang patakaran ay patakaran. Walang dahilan para tumigil sa kalagitnaan. Pero sa tingin ko sa kanyang itsurang tanga ay makikipagsugal sa akin. Kung ikalat, parang inaapi ko siya. Abiyaw, ikaw ang makipaglaro sa kanya ng maliit na laro. Para magpainit, dice na lang ang pinakasimple. Simple lang din ang patakaran. Paghambingin ang puntos. Panalo ang mas maliit na puntos. Isang laro lang ang magpapasya. Sige, kung sino mas maliit, ako na ang mag-iling para sa kanya. Suje, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Gusto ko siyang kalabanin sa sugal. Tanga, ano sa tingin mo? Gusto mo akong ipahiya gamit ang mga mababang klasing paraan. Nakakadiri ang pang-aasar mo. Senyo, ang nasa isip mo, mas mababaw pa sa puntos ng dado dahil gusto mong maglaro, sasamahan na lang kita. Magiling ng dado. Gusto kong magiling ng dado. Abiyaw, ipakita mo sa tanga na ito kung ano ang tunay na laro. Tanga, ikaw na. Huwag mong sabihing inaapi kita basta't makakuha ka ng mas mababang puntos kaysa sa akin. Ituturing kong magaling ka. Ay, tapos na. 4-1. Paano mananalo ito? Tapos na ang usapan. Dapat noon pa pinaalis si Aday. Ngayon madadamay na naman siya. Kung sino ang makakakuha ng mas maliit. Subukan ko. Senyo, tingnan mo ang tanga na ito. Hindi man lang marunong humawak ng dado. Akala niya kumukuha ng candy. Suwan, ikaw itong walang kwentang manugang, talo ka na. Kung hindi, sumama ka na lang sa akin. Sisiguraduhin kong hindi ka magugutom. Ang ganyang teknik, baka isa siyang eksperto. Hindi. Kahit na eksperto siya ngayon, tanga lang siya. Hindi dapat katakutan. Bago nawalan ng memorya si Aday, ano ba talaga ang trabaho niya? Iling na. Sige, buksan mo ang tasa ng dado ng tanga na ito. Ipakita mo sa kanya kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Tanga. Anong puntos ang nakuha mo sa pag-iling? Tatlong isa. Imposible to? Ang technique na ito, hindi ba ito ang special move ng tagapagmana ng kamay ng espiritu? Paano nalaman ng tangang to? Baka naman, Aday, paano mo ginawa yan? Mababa ang kalidad ng mga dice na to. Hindi matibay. Nung ginamitan ko ng lakas, nabasag agad. Aday, ang galing mo. puta, swerte mo naman, hayop ka. Walang utak, pero ang lakas naman. Talagang bulag na sinundan ng daga at nabasag pa ang dice. Ang ganitong brute force sa harap ng tunay na husay sa sugal, walang kwenta. Senho, 3 ang kay Aday, mas mababa sa 4 ni Abiyaw, panalo kami, ayon sa taya. Yung 8 milyon, Panalo, suwan masyado kaya masaya agad. anong ibig mong sabihin? Ayaw mong tuparin ang taya? Sa batas ng kalye, ang tunay na laban ay best of 3. Isang laro pa lang yan. Tinalo mo ang Alipores ko at akala mo mawawala na yung 8 milyon. Sa mundo walang ganun kadaling bagay. Ikaw mismo, ang nagsabing isang laro lang. Ngayong nanalo si Aday, bigla kang magbabago ng isip at sasabihin mo pang, best of 3 ang usapan, hindi ka marunong matalo. Sa lamesa ng sugal, iilan lang ang totoo. Sinabi kong warm up lang yun. Ngayon, saka na magsisimula ang totoo. Tanga, tuloy natin. Ang pinakamasama sa sugal ay ang isipin ng manunugal ko na ang ilusyon ng pagbangon ay pag-asa. Senyo, nawalan ka ng kredibilidad, kumalat na hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng iba? Ang kapatid mong lalaki ay may utang sa amin ng 8 milyon. Yung laro kanina, dagdag lang iyon. Hindi sapat para bayaran ang totoong utang na ito. Gusto mong burahin lahat? Panaginip. Tanungin mo ang kapatid mong lalaki. Noong pumirma siya ng promissory note, utang ina, naisip ba niya ang salitang kredibilidad? Ang perang natalo sa sugalan dapat manalo pabalik sa sugalan. Natural lang iyon. Gusto kong maglaro ng dice. Mahilig ako sa dice. Wala kang kwenta. Yung laro kanina, swerte lang iyon. Anong saya ng pustahan nyo? Kung pustahan ako ang kalaban mo, ako na. Suje,
Sino ka ba? Akala mo kaya mo ako. Ngayon, makikipaglaban ako sa kanya. Suwan, kontrolin mo ang kapatid mo. Kung magsalita ka pa, huwag kang magtaka kung sasaktan kita. Agwi, ikaw ang dealer, maglaro tayo ng simple lang laro ng 3 baraha. Oo. Gupitin mo ang baraha. Kahit paano mo gupitin ng baraha. Makakakuha ka ng malit. At ako makakakuha ng malaking baraha. Ito'y watermark na napakababa at ipinagmamalaki mo pa sa harapan ko. Hindi ito masaya. Hindi masaya si Aday ay hindi naglalaro nito. Hindi masaya. Ayaw ni Aday nito. Parang snow. Hindi masaya. Ayaw ni Aday maglaro nito. Lumayas ka. Buwisit ka. Niloloko mo ba ako? Nagpapabobo ka? Pinunit mo ang baraha ko? Ayoko na. Sige, ngayon papatayin na kita. Pagkatapos, kukunin ko ang kumpanya niyo bilang sangla at isasama ko na rin ang bahay na ito. Pagkatapos, kayong magkapatid, lalayas, mangungutang ng hangin. Huwag Boss Senyo. Itong tanga, wala kaming kinalaman. Hindi siya pwedeng kumatawan sa pamilya namin, Boss Senyo. Senho, pwede kong ibigay sa iyo ang kumpanya, pero may kondisyon ako. Hayaan mo siyang umalis. Hayaan mo siyang umalis ng ligtas. Imposible. Gusto kitang kusang loob na sumama sa akin. Ate, tingnan mo. May watermark itong baraha. Senyo, ano ito? Nandaya ka, kawalang hiya ka. Anong daya? Para kitang ginaganon, isa kang walang kwentang asawa. Kailangan ko pa bang mandaya? Hindi na mabibilang ito. Ulit. Kung magsusugal pa tayo, baka mandaya uli si Senyo. Senyo, ang 8 milyon na utang ng kapatid ko sa iyo, babayaran ko. Sasabihin ko at gagawin ko. Puta. Bastos na sumira ng plano ko. 8 milyon. Ano ang pambayad mo? Binigyan kita ng pagkakataon makabawi. Dahil hindi mo pinapansin, kailangan ko na lang kunin ang kumpanya nyo. Gusto kong maglaro. Hindi dapat ibigay ang kumpanya sa iba. Kung sasabihin mong hindi ba dahil lang sa tanga kang ito. Hindi siya ang may sabi. Gusto kong maglaro. Suwan, mukhang itong tanga mong asawa, hindi ka sinusunod. Ngayon, gusto kong makita kung paano mo isang tanga maipagtatanggol ang kumpanya. Shuffle mo ng maayos. I-deal mo. Gaya ng dati. Gawin mong malinis. Oo. Gusto kong matalo sila hanggang sa wala na silang damit. Naiintindihan. Nandaya siya. Ate, nagpalit siya ng baraha. Senho, hindi mabibilang ito. Nagpalit siya ng baraha. Hindi mabibilang ang round na ito. Anong daya? Sabi ko na nga para sa inyo, hindi ko kailangang mandaya. Kung mag-iingay ka pa, maniniwala ka bang sisirain din kita? Agi, magbigay ng baraha. Hindi pwede. Kapag nagbukas na ng baraha, talunan ang tangang ito, mawawala ang kumpanya. Hindi pwede. Nandaya kayo. Hindi mabibilang ang barahang ito. Tanga, hindi mo pwedeng tingnan ang barahang ito. Kung titingnan mo ang barahang ito, masisira ang buong pamilya natin. Tanga. Sigurado ka bang makikinig ka sa kanya? Kanina lang ay sumisigaw ka na mananalo ka, di ba? Bakit? Nagpapapogi lang sa salita. Sa totoo lang, isa kang. Hindi man lang mahawakan ng baraha. Duwag at mahina. Suwan, maingat kang pumili at pumili ka ng isang walang kwenta para maging asawang lalaki na sumasama sa pamilya. Hindi ako walang kwenta. Gusto kong tulungan si Wanwan na protektahan ang kumpanya. Ako,
Kanina, sa paggalog ng dice, kaya kong manalo. Sa larong ito, tiyak na mananalo rin ako. Kahit ano ang mangyari, sa huli, ako ang may kasalanan kay Aday. Magtiwala na lang tayo sa kanya. Sige, naniniwala ako sa'yo. Mananalo tayo. Ate, kanina, puro swerte lang ang nangyari sa kanya. Ngayon, nandaya na sila. Titingnan pa rin niya ang baraha. Nasagasaan ang utak niya. Nasagasaan ka rin ba? Sabi ko naniniwala ako sa kanya. Lumipad ang baraha. Na-excite ang tangang ito, kumpanya ng pamilyang Su at si Suwan, akin na lahat. Tangang hayop, ibinigay mo sa kanila ang magagandang baraha. Traidor ka, kampi ka ba sa kanila? Ate, tingnan mo ang tangang ito. Suje, ang pamilya natin ay napunta sa ganitong sitwasyon ngayon dahil lahat sa'yo, wala siyang kinalaman. Kung maririnig ko pa sa susunod, nasasabihin mo ang mga ganyang salita, ituturing kong wala akong kapatid na lalaki na tulad mo. Kapalaran ito, patulong sa akin ang tadhana, Suwan. Kahit ang tangang tulad mo ay alam na ibibigay sa akin ang magandang baraha. Sa round na ito, sigurado akong mananalo ako. Ang kumpanya mo ay akin, ikaw? Akin ka rin. Senho, ibinigay ko sa iyo ang kumpanya. Tanggap ko. Pero kung ako si Suwan, kusang sumama sa iyo, kailangan mo na akong mamatay. Suwan. Ano, gusto mong para sa tangang asawa mong ito, manatiling tapat? Bawal mong sabihin yon sa kanya. Si Aday ay ganito dahil sa akin. Siya ay iba sa inyong mga taksil. Iba. Suwan. Putang ina, pinapaboran kita, binibigyan kita ng halaga, huwag mo akong hamakin. Naiinis ka na? E di, sasabihin ko na, hindi kita gusto. Si Aday ay mas mabuti sa iyo ng 1,000 beses. 10,000 beses. Sige, tawagin ang mga tauhan, hilahin siya papunta rito. Sa harap ng tangang ito, hayaan siyang makita kung ano ang tinatawag na disiplina. Huwag kang lumapit. Bitawan ninyo ako. Senyo, hayop ka. Ate, hayop ka. Bitawan mo ang ate ko. Xiaoji. Tangang-tanga. Noong una, dapat ay pinabayaan ka na lang mamatay sa labas. Ikaw ang sumira sa pamilya Su at sa ate ko. Sana mamatay ka ng masama. Ngayon huli na ang lahat. Pero kailangan kong magpasalamat sa tangang bayaw mong ito. Kung hindi niya ibinigay sa akin ang napakagandang baraha, sa totoo lang, wala akong ganyang swerte sa babae. Putang ina, gusto mong mamatay? Hindi ko pa binubuksan ang baraha ko. Paano mo natiyak na ikaw ang mananalo? Hindi, buksan mo na. Hindi ako naniniwala na ang isang tanga ay makakakuha ng 3 alas. Imulat mo ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti. Ang baraha sa aking kamay. Kung ito ba ay 3 alas. Nanalo si Tanga. Nanalo si Tanga. Isang ace. 3 ace. Nanalo itong tanga. Nailigtas ang kumpanya, nailigtas. Imposible. Nanloloko ka. Ikaw na tanga, paano mo nakuha 3 ace? Mas malaki ang baraha ko kaysa sayo. Ako, nanalo ako. Ang kumpanya ay kay 1-1. Hindi ko ibibigay sayo. Senho, narinig mo ba? Sumusunod sa taya. 8 milyon. Ilabas mo ang promissory note at punitin. Umalis ka. Ibinato ng tanga na ito ang baraha. Nilabag ang patakaran, hindi mabibilang ang round na ito. Uulitin. Senyo, hindi mo tinutupad ang sinabi mo. Ang mandaraya sa sugal ay masisira ang reputasyon. Mas mabaho pa sa bato sa kubeta. Walang makikipaglaro sa iyo pagkatapos nito. Walang makikipaglaro sa iyo. Walang makikipaglaro sa iyo. Senho, sa mundong ito, ang pinakamahalaga ay ang reputasyon.
Ngayon, narito, maraming mata ang nanonood. Ikaw mismo ang pumayag sa pustahan. Kung ang balita na si Senyo ay hindi nagbabayad kumalat sa distritong Timog na kasino, sino pa ang tatanggap sa iyo? Ikaw. Buisit, ang babaeng ito ay nagbabanta sa akin. Ito, may mali sa tanga na ito. Ang galaw na yon, talagang may problema. Ikaw ang tagapagmana ng kamay ng espiritu. Ikaw ang tagapagmana ng kamay ng espiritu. Tagapagmana ng kamay ng espiritu. Aday, imposible yan. Ano ang kamay ng espiritu at kamay ng Diyos? Senyo, huwag ka na magsalita ng ganyan. Pananakot lang ng walang kwenta. Talo na, tanggapin na, ilabas mo na ang kasulatan ng utang, punitin na at umalis na. Suje, putang ina mo. Si Amo Senyo hindi tumutupad. Si Amo Senyo hindi tumutupad. Si Amo Senyo hindi tumutupad. Ikaw ang pumayag sa pustahan. Ngayon, andito na ang resulta. Ang pinahahalagahan ni Amo Su ay ang dangal. Kung ang hindi pagbabayad mo ngayon ay kumalat sa mga tao. Hulaan mo. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa'yo? Hindi dapat kumalat ang tungkol sa hindi pagbabayad para hindi mapahiya si Amosu. Pero ang pagkatao ng tangang ito ay tiyak na may kinalaman sa kamay ng espiritu. Malalaman ko rin sa kalaunan. Huwag kayong magyabang. Ang inyong nakuha, ipapalabas ko rin sa inyo. Ang utang na ito, ako si Senho, tatandaan ko ito. Tingnan natin sa susunod. Babayaran ko rin ito na may interes, babawiin ko. Umalis na tayo. Aday, ang galing mo talaga. Panalo, talagang nanalo. 8 milyon, wala na. Tangain, ang galing mo. Ano yung ginawa mong trick kanina? Yung hayop na si Senho, natakot ng husto. Kung may oras ka, turuan mo ako. Suje, nakakapost ka pa? Ngayon may aday, bukas. Hindi pa ba sapat ang ginawa mong pinsala sa pamilya Su? Ate, hindi ko naman gustong pumusta. Nagtanong lang naman ako. Buti na lang may aday tayo na itaboy ang mga masasama. Wanwan, huwag kang matakot. Simula ngayon, si Aday na ang magpoprotekta sa'yo. Pero, ang pagsusugal sa huli hindi maganda. Simula ngayon kahit para kanino. Bawal na tumaya. Okay lang ba? Oo nga pala, Aday. Kanina sinabi ni Senyo na ikaw ay tagapagmana ng kamay ng espiritu. Ngayon pinahiya ng pamilya Su si Senyo. Tiyak na hindi siya magpapatalo. Ngayon, hindi pa pwedeng ihayag ang pagkatao, kamay ng espiritu. Kamay ba ito ng multo? Natatakot si Aday. Baka nag-iisip lang ako ng sobra. Kung si Aday ay tagapagmana ng kamay ng espiritu, bakit nitong mga nakaraang taon walang naghahanap sa kanya? Huwag kang matakot. Senho, alam mo ba kung gaano karami ang naiinggit sa minahan ng pamilya Su? Inutusan kitang kunin ang kumpanya ng pamilya Su. Akala mo ba naglalaro lang tayo ng bahay-bahayan? At muntik ka pang matalo ng isang hangal dahil sa'yo natalo ako ng 8 milyon. Pinahiya mo ako. Shuginong Su, iyang hangal, iyang lalaking asawa. May problema siya. Tiyak na may problema siya. Ginoong Su, maniniwala ka ba na isang hangal ay nakapagdurog ng dice? At yung huling laro ng 3 baraha, nakuha ko ay triple K, siguradong panalo. Pero sa huli, bigla siyang nakakuha ng supremong triple A. Ito ay tiyak na hindi dahil sa swerte lang. At pinaghihinalaan ko. Malamang na siya ay iyang matagal nang nawawalang tagapagmana ng kamay ng espiritu. Kamay ng espiritu. Tagapagmana? Sigurado ka? Kawili-wili. Talagang kawili-wili. Hindi ko inaasahan na ang pamilya Su ay nagtatago ng ganito kalaking isda. Senho,
Iayos mo na. Gusto ko siyang makilala ng personal. Sige. Ate si Senyo ang gago sobrang malupit. Sobrang sakit. Xiaoji, tiyaga ka muna, umalis muna tayo. Para hindi magsisisi sa inyo. Hindi maganda ang pakay. Miss Su, saan pupunta? Iniimbita ka ni Hutin, 3 kayo. Sumama sa akin. Ano na naman ang gusto nyo? Senyo, hindi ba kayo marunong matalo? Ang dumi ng laro nyo. Wala kang karapatang magsalita, Miss Su. Ang respeto kay Hutin hindi mo ba ibibigay? Kung galitin mo si Hutin yung maliit na kumpanya ng pamilya Su, baka Sige. Ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas. Sinong makakahanap ng ebidensya para manakot sa akin? bilisan mo. Miss Su. Binibining Su. At itong si Mr. Gao. Maupo kayo. Hutin, ang haba ng paghihirap mo para dalhin kami rito, tiyak hindi basta-basta. Sabihin mo na para saan? Hindi ikaw ang kailangan ko. Sabi ni Senyo na itong si Mr. Gao ay tagapagmana ng kamay ng espiritu. Ako'y hindi naniniwala sa chismis maliban kung nakita ko mismo paano kung maglaro tayo ng laro. Gago, kinakausap ka ni Hutin. Shoho, maging magalang ka. Anong laro? Hindi kami sasali, Hutin, kung wala ka namang gagawin, pakawalan mo na kami. Tigil? Hindi pa nagsisimula ang laro, bakit ka nagmamadali? Napakasimple. Kailangan mo lang magbitaw ng isang dragon. Mula A hanggang K, 13 baraha parehong palo, walang kulang, walang mali. Kung hindi mo ilalabas, hindi kayo makakaalis. Imposible isang straight flush. Kailangan nito ang pinakamahusay na kakayahang mag-deal at mag-control ng baraha. Maliban sa tagapagmana ng kamay ng espiritu, walang sino man ang makakagawa nito. Hutin, si Aday ay hindi marunong sa baraha. Pinipilit mo ang isang bagay na mahirap. Ang kamay ng espiritu, eksklusibong daya, pinutol ng master ang sariling braso at pumunta sa bundok para wala ng sugal sa mundo. Kung ako ang gagawa, mabubunyag ang pagkakakilanlan, tiyak na gagamitin ako laban sa akin, baka madamay din si Nasuwan at kanyang kapatid. Hindi magdi-deal si Aday. Hindi marunong mag-deal si Aday. Isang tangang ganito, akala ko siya ang tagapagmana ng kamay ng espiritu. Ngayon, papagdilin ko siya. Hutin, anong gagawin mo? Sabihin mo ng direkta, hindi kailangang sabihing laro lang para takpan ang totoong intensyon. Hindi marunong mag-deal si Aday. Oo nga, Hutin. Tingnan mo isang tangang ganito. Kung makapag-deal siya ng straight flush, saka na aakyat ang baboy sa puno. Kayo hayaan ninyo na siya. Hindi mag-deal. Sige. E di papagdealin ko siya sa ibang paraan. Hindi ko pwedeng madamay si Nasuwan at kapatid, bawal ninyong saktan si Suwan. Aday, wag mo akong pakialaman, sino ang nakakaalam ng gagawin nila. Huwag silang papayagan. Eh, kailangan ko na lang siyang gawan ng masama. Laro, gusto kong maglaro. Ganyan dapat. Kadiring walang hiya. Anong sinabi mo? Ito ay sa iyo. Itong tanga, hindi man lang marunong mag-shuffle ng maayos, talagang hindi pwedeng. Ito ba ay sa akin, gusto ko ito ayaw ko, ito sa iyo. Nadil na pareho lang ang dami. Napag-isipan ko pa na magduda sa isang tanga. Teka. Straight flush. Isang straight flush. Puta.
Putang ina, muntik na akong maloko. Puro kalokohan yang straight flush na yan. Mukhang ang tangang ito ay hindi talaga tagapagmana ng kamay ng espiritu. Kung ganoon, magagawa ko na ang plano ko. Sakupin ang kumpanya ng pamilyang Su. Ang totoong dragon ay nasa kamay ko. Hutin, tapos na ang laro. Pwede na ba kaming umalis? Tumigil. Hutin, ano na naman ang gagawin mo? Sinabi ko na 13 baraha, iisang suit. Ngayon may isang hindi tugma at gusto niyong umalis? Ano ba talaga ang gusto mo? Simple lang. Makipagpustahan ka sa akin. Kung manalo ka, papayagan ko kayong umalis. Hutin, wala akong maipupusta. Hayaan mo kaming umalis. Walang maipupusta. Ang kumpanya ng pamilyang Su nariyan pa naman, kaya iyan ang pusta. Makipagpustahan ka sa akin? Sa huli, ang kumpanya pa rin ng Su ang habol mo. Sasabihin ko sa'yo, hindi ako makikipagpustahan. Hindi. Kung ayaw, hindi kayo makakaalis ngayon. Hindi kami sasali. Sino ba ang nakakaalam kung anong panloloko ang gagawin nyo? Suje, galing sa isang sugar roll na tulad mo, ang mga salitang iyan nakakatawa talaga. Buong distritong Timog, sino ba ang hindi nakakaalam na si Ginoong Su ay adik sa sugal at ngayon nagpapakasanto ka? Suje? Senyo, huwag mong isipin na hindi ko nakikita na ito ay isang bitag. Kung nakita mo man anong magagawa mo, ngayon gusto nyo man o hindi, kailangan kayong magpustahan. Si Hutin ay naninikip para sa kumpanya ng pamilyang Su. Matagal na akong inalagaan ni Nasuan at Suhe. Hindi ko sila maaaring pabayaan na makuha ng iba ang kumpanya. Sugal laban sa sugal. Ngayon ay dapat nang tanggapin ang hamon. Makikipagpustahan ako sa'yo. Taya ako sa'yo. Aday, hindi ka pwedeng tumaya sa kanya. Tiyak na matatalo ka. Gusto kong tumaya sa kanya. Si Aday ay protektahan si Wanwan. Hutin, si Aday ay hindi marunong magsugal. Makikipagsapalaran ka sa isang taong hindi buo ang pag-iisip. Kahit manalo ka, hindi ito marangal na panalo. Kung kumalat ito, masisira lang ang pangalan mo. Ginoong Hutin, bobo lang siya. Anong tinataya mo sa kanya? Kung may gusto ka, sa akin mo harapin. Ngayon kayo natatakot? Huli na? Hindi ako takot sabihin sa inyo, Ginoong Hutin ay ang estudyante ng tagapagmana ng kamay ng espiritu. Kung gusto niyang makipagsapalaran sa inyo, parangalan kayo yon. Parangalan ng bobo na ito. Ano, tagapagmana ng kamay ng espiritu? Bobo, narinig mo ba? Sumuko ka na agad, kung hindi, mapapahamak tayo. Paano siya magiging tagapagmana ng kamay ng espiritu? Ang aking guro ay nag-iisang pinagmulan. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng kamay ng espiritu. Nagpapanggap siyang estudyante ng tagapagmana, gumagawa ng masasamang bagay. Matagal na niyang nilabag ang orihinal na layunin ng aking guro laban sa sugal. Bobo! Si Ginoong Hutin ay estudyante ng tagapagmana ng kamay ng espiritu. Kahit gamitin mo ang lahat ng swerte mo sa buhay, hindi mo siya matatalo. Magsalita ka naman, Bobo. Bobo, wala kang tiwala na mananalo ka. Itong round na ito, hindi namin kayang matalo. Bobo, sumuko ka na. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming idamay ng pamilya Su. Tumahimik ka dahil pumayag na ang bobo, wala nang bawian. Kung ganoon, ipapakita ko sa peking tagapagmana na ito kung sino talaga ang tagapagmana ng kamay ng espiritu. Para mula ngayon, hindi na sila maglalakas loob na lumapit sa sugalan. Ito ang pera ng inyong kumpanya na isinangla. Tipirin mo ang pagkatalo kasi kapag naubos na ang kumpanya ng pamilya Su ay mapupunta na kay Hutin. Dahil bobo ka, kaya kitang pakiusapan ng konti. Hindi ka naman masyadong mapapahiya sa pagkatalo. Mukhang may kakayahan ka rin. Bobo, talo ka na. Ngayon, nang walang hirap makukuha ko ang kumpanya ng pamilya Su. 500,000. Bobo, bakit ka nakatulala? Tingnan mo muna ang baraha. Bobo. Hindi ka mangahas ibaliktad ang baraha, di ba? Hanggat hindi binubuksan ng baraha, lahat ay hindi tiyak. Gusto ni Hutin na ibaliktad ko ang baraha pero gusto lang niya akong paaminin ng maaga para lang mabusog ang kanyang pakiramdam ng pagiging kontrolado. Bobo. Dahil sa takot mo, hindi ka man lang makabaliktad ng baraha. Walang silbi. Sa itsura mo, hindi dahil hindi ka marunong magbaliktad, kundi dahil hindi ka marunong bumilang. Baka hindi mo alam kung ilang chips ang inilagay ko. Tatawagan ko.
Tawag ako. May kwenta, talagang nakakatuwa. Gago, tanga ka. Ni hindi mo tiningnan ang baraha mo tapos tumaya ka ng 500,000? Hindi naman pera ng pamilya mo yan. Hindi ka naawa, di ba? Baliw ka na ba? Umatras ka na, Suje. Tumahimik ka. Sa puntong ito, kailangan na lang nating maniwala sa swerte ni Gausin. Ate, kumbinsihin mo siya. Pera ng pamilya Su ang ginagamit niya. Sino ang may sala? Kung hindi lang dahil sa pagiging sugar roll mo, hindi tayo darating sa ganitong sitwasyon. Panalo na ako. Ang kumpanya ng pamilya Su akin na. 1 million. Masaya mag-blocks. Ang saya-saya ng blocks. Kaya pala ang pamilya Su araw-araw bumabagsak. Isang babae ang namumuno at isang walang kwentang asawang lalaki. Isang kapatid na lalaki na sugarol. Hindi babagsak? Imposible. Tama si Chuchan, ang pamilyang Su na ito. Talagang araw-araw lumalala. Sabi ko, Swan, mas mabuti pang itapon mo na ang walang kwentang asawang lalaki. Sumama ka na lang kay Chutian. At least, ang pamilya Su mo may pag-asa pa. Wala kayong alam. Sa aking paningin, hindi kayo makakapantay kahit isang daliri ni Aday. Ulitin mo yan. Masama kayo, huwag ninyong saktan si Wanwan. Puta, itinulak mo ako. Gusto mo nang mamatay. Maghanap ka ng kamatayan. Naglalaro. Mas marami sa inyo, panalo ako. All in ako. Masaya ang mag-showdown. Ibibigay ko sa iyo ang aking mga baraha. All in. Narinig ko ba yon? Tanga, hindi ka man lang tumingin sa baraha at nag-all in ka agad? Alam mo ba kung ano ang all in? Wala kang alam. Tanga. Talaga bang papatayin mo ako at ang ate ko? Dali humingi ng tawad kay Ginoong Shu. Bawin mo na ang lahat ng chips. Mas marami akong blocks kaysa sa'yo. Nanalo ako. 1-1, nanalo ako. Tanga, tingnan mong mabuti. Ganito dapat laruin. All in, showdown. Ginoong Shu, pakiusap, magpatawad ka. Ang aming pamilyang Su ay ito na lang ang natitira naming kumpanya. Kung mawala rin ang kumpanya, ako at ang ate ko ay mamamatay na sa gutom. Ginoong Shu. Ang inyong pamilyang Su ay may pagkain ba kayo? Anong kinalaman ng aming Ginoong Shu dyan? Manahimik kayong lahat. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tinatawag na kamay ng espiritu. Ay, wala na. Wala na. Palaging maswerte si Aday. Paano kung manalo siya? Buksan ninyo ang inyong mga mata, tingnan ninyong mabuti. Ang aking mga baraha ay Royal Flush. Baraha mong basura. Siguradong talo ka. Ano ang straight flush? Tanga. Tingnan mo. Ito ang straight flush. Ito. Ang baraha mo? Sino ka ba talaga? Royal Flush. Naligtas ang kumpanya. Naligtas. Nanalo talaga tayo. Aday, paano nangyari to? Imposible to, walang ka-sense-sense. Royal Flush ko to. Paano napunta sa'yo? Dahil nagset ka ng trapo at nag-cheat, gagawin ko rin sa iyo ang ginawa mo. Suklian kita ng sarili mong laro. Ang trick na to, tamang-tama para dito. Siguradong nag-cheat ka. Kanina nung itulak mo ako, nagtago ka ng baraha at pinalitan mo. O senyo, sinadya ka niyang itulak kanina. May motibo talaga. Senho, Hutin, wala na ba kayong hiya? Bastos kayo nanunumbat lang. Hindi ba't ikaw ang tagapagmana ng kamay ng espiritu? Paano siya naka-cheat sa harap mo? Binigay ko na sa iyo ang baraha ko, galit ka pa ba? Hindi masaya. Huwag kang magpakatanga, halughugin siya. Nasa kanya ang baraha. Huwag. Hutin, anong ebidensya mo? Bakit mo siya hahalungkatin? Tama. Senyo, maraming nakatingin. Hahalungkatin mo ang isang tanga? Hindi maganda yon. Ang isang tanga, swerte ganun ba yon? Pinaghihinalaan ko, nagpapakatanga lang siya. Halughugin. Tigil. Takot si Aday, walang tinago si Aday. Wala. Puta, kung wala kang tinago, bakit ka kabado? Senyo, ikaw mismo ang maghanap. Oo, senyo. Lumayas ka, tanga. Manahimik ka. Tingnan ko. Wala. Ano bang pakulo mo? Wala talaga. Wala. Senyo, may nahanap ako. Tsokolate abobo, bakit sa bulsa mo nilagay ang mga masasamang bagay? Walang silbi. Ako mismo ang hahanap. Tsokolate matamis. Masarap para sa'yo, lumayas. Huwag mo akong hawakan. Hutin. Ngayon, naghahanap na nagulo na. Aday, saan ang ebidensya ng pandaraya? Ayon sa inyong patakaran, akusahan ang kalaban ng pandaraya. Dapat bang putulin ang kamay? Ito. Putulin kamay.
Kanina lang, tiyak na nagkunwari siya. Kung hindi, paano ako matatalo sa isang tanga? Siguro totoo bang nagpapanggap siyang tanga nanalo ng maraming beses, hindi puro swerte lang. Aday, ikaw. Ang putuling kamay ay hindi masaya. Gusto kong sumakay ng kabayo. Sumakay ng kabayo. Akala ko lang yun, Aday. Baka swerte lang si Aday. Hutin, natalo kayo, ayaw niyong umamin, mas masahol pa kayo kay Aday. Ikaw, tingnan mo ang itsura ng tangang ito. Wala naman siyang kakayahang mandaya. Pero paano ako matatalo sa isang tanga? Sige, wag na lang. At sinasabi pang, alagad ng tagapagmana ng kamay ng espiritu. Sa tingin ko, isa kang matandang mandaraya. Hindi nakikipaglaro si Aday sa mga mandaraya. Tangina, tinulak mo pa ako. Hindi na dapat palalain ang alitan. Kung hindi, mahihirapan ang pamilya Suwan. Hutin, ang pagsusugal ay talagang mali. Ikaw ang gumamit ng buhay ko at ni Xiaojie para pilitin si Aday na tumaya. Ngayon, hindi mo sinusunod ang patakaran. Kahit hindi magbayad, okay lang sana. Baka naman talagang gusto mong makipag-away kay Aday. Kung makikipag-away ako sa tangang ito, kumalat ang balita, saan ko ilalagay ang mukha ko. Pero kung aalis lang akong nahihiya, hindi ba't mas masahol pa ako sa tanga? Nagbibiro ka, isang babae, isang tanga. Karapat dapat ba kayong pag-aksayahan ng oras ni Boss Hutin? Ano ba ang estado ni Boss Hutin? Sa inyong mga isip, wala ba kayong hiya? Sige, ang nangyari ngayon tatandaan ko. Suwan, balang araw ipaparanas ko sa pamilya Suwan ang magdusa. Umalis na tayo. At itiyak na hindi si Hutin patawarin tayo. Kung ang pamilya Hutin ay lumaban sa ating kami, paano na tayo? Tingnan na lang natin kung ano ang mangyayari. Pero tandaan mo, huwag ka nang magsugal. Ate, susunod ako sa iyo, hindi na ako magsusugal muli. Sa wakas ay nakita na ni Suje ang panganib ng pagsusugal. Hindi rin nasayang ang aking pagsisikap. Ang hindi ko lang alam kung paano sasabihin kay Suwan ang pagpapanggap na tanga. Hindi pa ito ang tamang oras ngayon. Salamat sa ating Aday kaya napaalis ang masasamang tao. Kanina paano mo natalo si Hutin? Talaga bang basta-basta ka lang namigay ng baraha? Hindi nakasakay si Aday sa kabayo. Gusto ni Aday sumakay ng kabayo. Ang masamang tao ay hindi tumupad sa usapan. Aday, nanalo ka ng 2 beses. Talaga, swerte lang. 1-1, hindi ko masasabi sa iyo. Talagang hindi ako makapagsabi. Ayoko nang maglaro ng block. Gusto kong sumakay ng kabayo. Gusto kong sumakay ng kabayo. Tanga, lumayo ka, huwag mo akong sundan, sumakay pa ng kabayo, hindi kita papayagan. Gusto kong sumakay ng kabayo. Ano ba ang iniisip ko si Aday? Baka may swerte siyang tanga. Aday, Suji, umuwi na tayo. Umuwi na tayo, gusto ni Aday umuwi. May emergency sa pamilya Su, bumalik agad. Si Tio at ang iba ay hindi pumapayag magpakasal ako at si Gausin. Hindi ko alam kung bakit bigla kaming pinatawag, ano na naman ang dahilan. Kayo tatlo lumuhod kayo. Kayo tatlo luhod kayo. Luhod. Tito. Mga tito, ano po ba ang kasalanan namin? Bakit pagpasok pa lang kailangan na naming lumuhod? Ano ang kasalanan? Suwan, may kapal ka pang magtanong? Ang daang taon na negosyo ng pamilya Su masisira na sa iyong mga kamay. 1-1, hindi naman sa pinapagalitan kita 1-1, pero pinoprotektahan mo itong walang alam na tangang asawang lalaki na walang pinagmulan. Tiniis na namin yon. Pero ang hindi mo dapat ginawa para protektahan siya ay na-offend mo ang pamilya Shu. Na-offend ang pamilya Shu, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyon? Kahit isang galaw lang ng daliri ng pamilya Shu, ang pamilya Su natin masisira agad. Lahat dahil sa walang kwentang ito. Kung hindi siya nagkunwaring baliw at tanga at nanalo sa sugalan laban kay Master Shu at pinahiya si Master Shu, ang pamilya Su, bakit nagdusa ng ganito? Dapat mong agad-agad makipaghiwalay sa kanya. Palayasin siya sa pamilya Su at putulin ang lahat ng ugnayan. Imposible tito si Aday ay hindi lang asawa ko kundi ang aking tagapagligtas kung hindi dahil sa kanya 3 taon na ang nakaraan. Patay na ako. Kung wala siya, wala ako ngayon. Ang iwanan siya, hindi ko kaya. Suwan, talaga bang para sa tangang ito ang negosyong iniwan ng mga magulang mo ay pababayaan mo? Oo, Suwan, tama ang sinabi ng tiyo mo. Alam ko, ayaw mong bitawan ng manugang na ito. Pero isipin mo, kung mabangkarote ang pamilya Su, paano mo mapoprotektahan ang tangang ito? Ngayon, pirmahan mo ito. Suwan, pipirmahan mo ba talaga?
Ano man ang desisyon mo, irerespeto ko yon. Ano pang hinihintay mo? Hintayin ang tangang ito na magpabangkarote sa pamilya Su? Suwan, kung pipiliin mong pirmahan ang divorce papers, aalis ako agad. Ang pagtulong kay Suje sa utang sa sugal at pagtulong sa iyong mabawi ang kumpanya ay maaaring ituring na pagbabayad ng utang na loob sa pamilya Su. Hindi ako pipirma. Hindi ako ang taong walang utang na loob at hindi ako biktima ng interes ng pamilya. Tanga. Hindi kita iiwan sa ganitong paraan. Mabuti Suwan dahil ganyan ang pinili mo kahit sa apoy at tubig sasamahan kita Gosin. Baliw ka ba? Para sa tangang ito lalabanan mo ang pamilya Chu? Rebelde. Talagang rebelde. Suwan, tingnan mo ang pinapasok mong manugang. Siya ay naglakas loob sa lumang tahanan ng pamilyang Su magloko sa harap ng mga ninuno. Kuya, ang itsura niya nung pinunit ang kasunduan parang hindi naman tanga. Papel. Lumilipad na papel. Masaya. Masayang pumunit ng papel. Si Aday ay mahilig pumunit ng papel. Papel na ibinigay ng masamang tao, hindi maganda punitin-punitin. Wanwan hindi pumirma. Si Aday ay magpoprotekta sa'yo. Ang tanga-tanga na talaga, hindi ba siya tanga? Ikaw, isang tanga, naglakas loob ka namang mambastos sa mga ninuno ng pamilya Su. Sasaktan mo ba talaga kami ng buong pamilya Su? Tiyuhin si Aday ay hindi nananakit ng pamilya Su. Si Suhe ay may utang kay Senho na 8 milyong piso hinahabol sa bahay ng mga humahabol. Si Aday ang tumayo at iniligtas ang kumpanya. Kasinungalingan, umaasa na ang isang tanga ay mananalo kay Jihutin? Ang swerte mong ito, makakakuha ka ba ng pangatlong beses? Tama, 1-1 para sa ikabubuti ng pamilya Su. At saka wala na tayong atrasan. Ang Ginoo ng pamilya Lin ay matagal nang may gusto sa iyo. Siya? Ay hindi galit na ikaw ay may asawa na. Basta pakasalan mo siya. Sa lakas ng pamilya, Lin labanan ng pamilya. Hutin lahat ay malulutas na. Tama. Sinabi ni Jilin, basta pumayag ka. Ang pamilya Lin ay agad na magiging sandalan ng pamilya Su. Kahit gaano kayabang si Hutin, kailangan niyang isaalang-alang ang bigat ng pamilya Lin. Ito ang tunay na magliligtas sa pamilya Su sa alanganin. Naintindihan mo ba o hindi? Ang aking kasal ay hindi biktima para sa pamilya. Huwag na ninyo akong pilitin. Talagang hindi ako mag-aasawang muli. 1-1, wag kang matakot. 1-1, mayroon akong ebidensya. Meron akong ebidensya laban kay Hutin. Tingnan ninyo. Meron akong ebidensya laban kay Hutin. Tingnan nyo. Aday, huwag kang matakot. Nandito ako. Walang mang-aapi sa'yo. Poprotektahan kita. Huwag mong pakinggan ang sinasabi nila. Ebidensya. Sino ba ang hindi nakakaalam kung paano gumawa ang mga Hutin? Walang makitang butas. Ang yabang naman ng tangang ito. Mayroon akong ebidensya. Kaya ko. 1-1, ikaw. Maniwala ka sa akin. Sino ang nagsabing hindi takot kay Hutin? Sino kanina ang nagsabing hindi takot kay Hutin? Ang yabang! Ginoong Lin, bakit kayo mismo pumunta? Pasensya na hindi ko kayo naabutan. Pakiupo sa harap. Huwag kayong mag-abala, Tyo. Nabalitaan ko na may gulo sa pamilya Su ngayong gabi, kaya pumunta ako para makita. Miss Su, kumusta ka? Kailangan mo ba na ako ang humarap para ayusin ang gulo mo? Salamat, Ginong Lin. Hindi kailangan. Ito ang ni Miss Su, sikat na manugang na nakatira sa pamilya. Kanina ko lang narinig, sinasabi mong lalabanan mo si Hutin, ang tapang mo. Pero ang itsura niyang tanga, baka hindi sapat para labanan si Hutin. Yung tanga niyang itsura, baka hindi kaya si Hutin. Maswerte ang Aday natin. Kahit anong mangyari, magiging maayos din. Hindi na kailangan mag-alala si Lin. Masama. Huwag kang lalapit kay 1-1. Si 1-1 ang asawa ko. Protektahan ko si 1-1. Umalis ka? Itong tanga mong asawa, mukhang mahal ka niya. Pero sa sinabi niya, malamang may ilalabas siya na napakahalagang ebidensya.
Bakit hindi mo ilabas? Para makita ng lahat. Para makita ko rin si Lin. Ano ba talaga ang meron ka na pinangangambahan ni Hutin? Lin, ito ay usapin ng pamilya Su. Si Aday ay hindi buo ang isip. Ang sinasabi niya, hindi dapat seryosohin. Takot lang siya na biktima ang pamilya niya, kaya nagsasalita siya ng walang pili. Si Lin ay may mataas na katayuan. Bakit mo pa kakausapin ang isang taong walang alam? Akala ko kung sino. Pero isa lang pala, nasa likod lang ng babae, nagmamayabang na walang kwentang tanga. Hindi mo ba talaga pag-iisipan? Kung pakakasalan mo lang ako, ang problema ng pamilya Shu, aayusin ng pamilya Lin para sa iyo. Salamat, Lin. Hindi na kailangan. Miss Su, dapat mong bigyan ako ng pagkakataon para patunayan na mapoprotektahan kita at ang pagkakataon para sa pamilya Su at para makita mo mismo ang asawa mo ay isang ganap na walang kwentang tanga. Hindi ka naman masuwerte, nanalo ka ba kay Hutin? Makipagpustahan tayo, kaya mo ba? Makipagpustahan tayo. Kaya mo ba? Tama na, Ginoong Lin. Ito ay usapin ng pamilya Su. Si Aday, hindi niya kailangang patunayan sa iyo ang anuman. Mangyaring maging mahinahon ka. Pustahan na naman. Ang mga sugarol ay laging iniisip na sila ay espesyal. Sa totoo, sila ay sinasamantala ng kanilang isip. Siya ay may masamang intensyon. Gusto kong protektahan si Wanwan. Kailangan kong sumali sa laro para walang masabi siya. Laro. Gusto kong maglaro. Narinig ba ninyo lahat? Pumayag na ang tangang ito na makipagpustahan sa akin. Narinig ko na magaling kang maglaro ng baraha. Pero ang swerte, ito, hindi pwedeng laging nasa iyo. Kaya maglaro tayo ng mas praktikal na may basehan sa pamamagitan ng tunay na kakayahan, pagsusugal sa bato. Ano sa tingin mo? Kaya mo bang tanggapin, tanga? Kung manalo ka, ang pamilya Lin ay tutulong. Tulungan ang pamilya Su na maayos ang problema kay Hutin. Sakto, gamitin ang pagkakataong ito para malaman ni Suwan na ang kanyang tangang asawa ay isang walang silbi na umaasa lang sa swerte. Gumising na siya, mag-asawa muli kay Ginoong Lin. Tulungan ang aming pamilya Su malampasan ang krisis. Maganda ang mungkahi ni Ginoong Lin. Praktikal, Wanwan, sumang-ayon ka na. Ito ay isang napakagandang oportunidad. Gausin, ano pang hinihintay mo? Bakit hindi ka magpasalamat kay Ginoong Lin? Ibinibigay ko sa iyo ito isang magandang pagkakataon upang patunayan ang iyong sarili. Ito para sa iyo, magandang pagkakataon para patunayan ang sarili. Paano kung matalo si Aday? Kung matalo siya, binibining Su para sa pamilyang Su ang kabuhayan ng daan-daang tao. Para sa pamana ng iyong mga magulang, kailangan mo lang tanggapin ang kapalaran. Pakasalan ako. Wanwan, tama si Ginoong Lin. Ang sugal ay nakadepende sa swerte. Ang pagsusugal sa bato ay nangangailangan ng tunay na kakayahan. Kung si Gausin ay mananalo kay Sir Lin Fong sa pagsusugal sa bato, ibig sabihin may kakayahan siya. Sa hinaharap, mapoprotektahan ka niya, mapoprotektahan ang pamilya Su natin. Kami, mga matatanda, ay hindi na muling magbabanggit na ipahiwalay ka o mag-asawa muli. Ngunit kung matalo siya para sa kaligtasan ng pamilya Su, kailangan mong tanggapin ang kapalaran, pakasalan si Sir Lin Fong. Ang pagsusugal sa bato ay isang bitag ni Lin Fong. Ginagamit niya si Aday sa mga bagay na wala siyang alam para hiyain siya, para pilitin akong sumunod. Paano malalaman ni Aday ang mga bato? Ito ay isang talo na sitwasyon, hindi ko pwedeng payagan. Pagsusugal sa bato, kahit hindi espesipikong itinuro sa akin ng master, pero tulad ng sugal, lahat ito ay psikolohikal na taktika. Ang sandaling akala mo mananalo ka ay simula pa lang ng laro. At ang kamay ng espiritu ay may pakiramdam sa materyales at kahusayan sa pag-detect ng pinong texture higit sa karaniwang tao. Ang mga batong iyon, baka makakita ako ng counting pattern. Gusto kong maglaro. Gusto kong magpagsugal sa kanya sa bato. Gusto kong maglaro ng bato sa kanya. Hindi pwede, hindi ako pumapayag. Aday, si Aday ay hindi talaga marunong sa pagsusugal sa bato. Ito ay isang hindi patas na laban. Ginoong Lin, pinipilit mo siya sa isang bagay na mahirap. Pinipilit ang mahirap. Binibining Su, mali ang sinasabi mo. Binibigyan ko ang pamilya Su ng isang pagkakataon upang takasan ang banta ni Hutin at umakyat sa pamilya Lin gamit ang isang manugang na walang alam sa pagsusugal sa bato, kapalit ng kapayapaan at kayamanan ng pamilya Su. Hindi ba patas ang kalakal na ito? O sasabihin mo ba na binibining Su sa iyong asawang walang kwenta? Mayroon ka bang ganito kalalim na pagmamahal? Sapat na upang hayaang ang buong pamilya Su ay mawasak? Suwan, masyado kang hindi marunong umintindi. Ginoong Lin, ito ay pagpaparangal sa iyo. Pagpaparangal sa aming pamilya Su. Gusto mo bang talagang para sa karangalan ng isang tanga, isasantabi ang kabuhayan ng daan-daang tao ng pamilya Su? Hindi mo ba papansinin?
Wanwan, tama ang sinabi ng iyong tiyuhin. Ang paghihiganti ni Hutin ay nasa harapan na natin. Ginoong Lin ay ang tanging pag-asa. Itong si Gaosin ay maaaring magambag sa pamilya Su. Iyon ay kanyang swerte. At paano kung manalo si Gaosin? Nangako si Ginoong Lin sa amin. Natutulungan kami, gusto mo bang itapon ang tanging pagkakataon na ito? Suwan, ikaw ay isang miyembro ng pamilya Su. Dapat mong isipin ang malaking larawan. Gusto mo bang makita ang sakripisyo ng iyong mga magulang na masayang? Si Aday ay aking asawa at higit sa lahat siya ang aking tagapagligtas. Paano ninyo siya mapipilit ng ganito? Hindi ko siya gagawing kapalit ng anuman. Si Wanwan, upang protektahan ako, ay lumalaban sa buong pamilya. Sa pagkakataong ito, siguradong poprotektahan kita ng mabuti. Wanwan, huwag kang matakot, kaya kang protektahan ni Aday. Kaya ni Aday yon. Sige, naniniwala ako sa iyo ngayon. Kahit ano ang mangyari, sabay nating haharapin. Sige, maglalaban tayo. Lin Xiao, maupo po. Lin Xiao, napakalaking karangalan ng inyong pagdalaw. Talagang nagbigay liwanag sa aming tindahan. Ayon sa inyong utos, ang pinakamagagandang bato ay iniingatan para sa inyo. Walang problema, huwag mag-alala. Unahin mong turuan siya ng mga patakaran. Ito po. Ginoo, ang pagsusugal sa bato, simple lang. Magbabayad ka para bilhin ang mga batong hindi pa nahihiwa. Ito ang tinatawag na hilaw na bato. Kapag binili mo, wala nang atrasan. Pagkatapos hiwain para makita kung may magandang jade sa loob. Tingnan mo. Ang balat, ang mga batik, at ang mga guhit. Napakalalim ng aral nito. Sandali lang. Pumili kayo ng tig-isa. Pagkatapos mahiwa, kung kaninong bato ang mas mataas na halaga ng jade, siya ang mananalo. Naintindihan ba? Tanga, kapag natalo ka mamaya ang asawa mo, ay magiging akin. Ang tangang ito nagkakalkal sa tambakan ng basura. Parang namumulot ng basura. Ito lang. At nakikipagsugal pa kay Lin Fong? Nakakahiya talaga. Nakita mo ba? Iba talaga si Lin Fong pag gumagalaw. Ang balat nito, ang sinturon ng sawa. Sa unang tingin, mukhang magandang bato ito na makakalabas ng mataas na kalidad. Oo nga, si Lin Fong sa mundo ng pagsusugal sa bato, sikat na ang kanyang mga mata. Sa palagay ko, itong batong ito kahit papaano ay makakalabas ng yelong uri. Gaosin, huwag mong sayangin ang oras mo dyan dahil kay Binibining Su pinapayagan kitang pumili ng isa mula sa mga natira kong pili kahit na hindi kasing ganda ng akin, pero mas maganda pa rin ito kaysa sa mga nahanap mo sa tambakan. Ay, si Lin Fong talaga, napakabukas palad. Ikaw na tanga, hindi ka ba magpapasalamat kay Lin Fong? Oo nga. Dali, pumili ka na ng isa. Huwag mong abalahin si Lin Fong sa pagbubukas ng bato. Tanga, huwag ka nang magpahiya dito, puro basura ito. Ayaw, gusto ni Aday na pumili dito. Gusto ni Aday ang mga bato dito. Magaganda ang mga bato dito. Narinig mo ba? Si Lin Fong na ang nagsalita. Pumunta ka doon at pumili ng kahit anong bato. Mas maganda pa sa mga basurang ito ng 100 beses. Ayaw ni Aday ng kanya. Wanwan, hindi naman sa sinasabi ni Tio, kailangan mo pang alagaan ang isang tangang ganito. Worth it ba? Tiyo, ito ay aking bagay. Wala ito sa iyo, hindi ako magpapakasal kay Lin Fong. Ang pamilyang Su ay talagang napakaswerteng malas. Nagkaroon ng manugang na tanga, hindi ba ito halata ibinibigay si Binibining Su kay Lin Fong? Pipiliin ko ito. Pinili ko ito. Tingnan mo naman kung ano ang pinili niya. Tangang-tanga talaga. Nako, bago ito sa paningin ko, pumili siya ng putik na bato. Maliit na Li, hatiin mo. Talagang hindi ka magkakamali, Batang Lin. Ito ay bihira, ice grade na puro. Makinis na parang salamin, maliwanag at malinaw, napakamahal ng halaga. Ngayon, dahil kay Batang Lin, nakakita kami ng bago. Itong mangmang na manugang ng pamilya Su, talagang may problema sa isip.
Binigyan siya ni Batang Lin ng magandang bato, pero pinili niya ang basura. Pagkatapos hiwain, puro bato lang, wala kahit ano. Tama. Itong walang kwenta, itapon sa kalsada, walang pumupulot. Karapat-dapat ba itong katabi ng kay Batang Lin? Ito ay insulto kay Batang Lin. Suwan, hindi pa laging pabor sa mangmang ang swerte. Mas mabuti pa, bago ka mapahiya, sumunod ka na kay Batang Lin. Tiyuhin, pangalawang tiyuhin, hindi ko iiwan si Aday. At hindi ako magpapakasal kay Linfong. Ikaw, Batang Su, kumbinsihin mo ang bayaw mo. Sumuko na ngayon, mas mabuti kaysa mapahiya mamaya. Tama. Tanga, narinig mo ba? Pinagtatawanan kanilang lahat. Pinagtatawanan ang pamilya Su. Ang bato ni Batang Lin, mukhang dekalidad. Ang sa iyo ay basura. Kung mahal mo ang kapatid ko, pumili ka ng bago. May oras pa. Gusto ni Aday na hiwain dito. Alam mo ba, itong bato, makapal at maluwag ang balat. Sasayangin lang ang oras. Makinig ka sa akin. Sa gitna, hiwain sa dalawa. Mas madali. Dito hiwain. Ikaw na walang alam. Nakikialam ka sa eksperto. Huwag ka nang makialam. Umalis ka na. Hayaan mong tapusin ng maestro para maihanda na natin ang kasal ni Nasuwan at Batang Lin. Hindi ako ay dito hiwain. Eksperto ang may-ari, alam niya. Anong alam mo? Ikaw na tanga, nakikialam ka pa. Hatiin sa gitna. Aday, gusto ni Aday na dito hiwain. Amo, hiwain mo kung saan sinabi ni Aday. Ate, nababaliw ka na. Sumasama ka sa isang tanga. Nagkakagulo ka. Suwan, sobra mong pinapabayaan ang tangang ito. Ito ang kapalaran ng pamilya Su. Suwan, nalilito ka. Sige, malit na Lee. Sundin mo siya. Hiwain mo sa sinabi niya ang bagal-bagal. Sawa na ako. Ano bang sabi ko? Basura, purong basura, mas masahol pa sa dumi ng bato. Nakita mo ba? Kulay abo at puti, parang tae ng aso. Kung ibibigay mo sa akin ang ganitong uri, nakakasawa na sa lugar. Ang tanga talaga. Linfong, ang dali-dali mong nanalo. Parang nananakit ng bata. Sabi ko na nga ba kalokohan. Ngayon, ayon. Suwan, ang bagay na hindi na mababago, bakit pa mag-aaksaya ng oras? Maghanda ka na ngayon. Imposible. Hindi ako magpapakasal kay Linfong. Nagmamatigas pa ang tangang ito. Mabuti, si Suwan ay akin na. Suwan, ang swerte ninyong ito, mukhang ubos na ang swerte niya. Gausin, ito ang tinatawag mong proteksyon kay Suwan sa pamamagitan ng batong ito sa daan. Aday, okay lang. Aday, putulin pa. Putulin pa? Nakakahiya ba? Sa tingin ko, ang tangang ito ay nababaliw na. Ayaw mo pa bang mapahiya ng husto? Sa tingin ko siya gusto lang magtagal. Ang ganitong bato, kahit pumutol ka ng 100 beses, basura pa rin. Huwag ninyo kaming guluhin. Ang batong ito ay nasira na, kahit ang Diyos hindi na makapagligtas. Tanga, tama na. Hindi ka pa ba nahihiya? Hindi ka titigil hanggat hindi ka natatamaan. Kung hindi ka pa rin sumusuko, sige, bibigyan kita. Putulin para sa kanya. Maliit na Lee. Putulin ulit para sa kanya. Ito ay ang pinakamagandang imperial na berde. Ito ay emperador na berde. Diyos ko! Glassy emperador na berde, napakaganda, talagang pambihirang-bihira. Ang galing, mula sa basura ay may nakuhang emperador na berde. Ito ang tunay na mata ng Diyos. Tingnan ko nga. Diyos ko. Oo nga, napakagandang emperador na berde. Ito. Magkano ito? Tingnan ko ang linaw nito. Ang laki, siguradong aabot sa bilyon. 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 Ate-ate, yumaman tayo. Ang tanga hindi bayaw, ikaw ang aking tunay na bayaw. Talagang may lumabas na berde. Wanwan makislap, magandang bato ibigay sa iyo. Aday, masyadong mahalaga ito, hindi ko pwedeng tanggapin.
1-1, kunin mo, pwedeng bumili ng maraming masasarap na pagkain para kay Aday, masaya, maliit na kotse, bagong damit, tsokolate. Mahal ni Aday si 1-1, ibigay kay 1-1. Ang kalagayan ng pamilya Su ngayon, talagang kailangan ng perang ito. Sige, salamat Aday. Tama na, Gausin. Huwag kang magpanggap na tanga. Tiyak na nagdudulot ka ng gulo sa likod. Kung hindi, isang basurang bato. Paano magkakaroon ng imperial na berde? Sabihin mo, ano ang ginawa mong pandaraya? Linfong, kailangan ng ebidensya. Ang sinasabi mo, itong bato namin ay pinili sa iyong paligid at pinutol sa harap ng maraming tao. Manloko kung gayon, sabihin mo sa akin. Anong uri ng daya makapag-produce ng imperial na berde? Linfong, sa madaling salita, hindi mo matanggap ang pagkatalo. Tama, kahit naman Daya nakakuha ng imperial na berde, iyan ay kakayahan niya. Si Linfong ang kanyang pagkatao. Ay hindi marunong maglaro, nagmamatigas sa harap ng lahat, nakakahiya. Puta, ang mga sugarol na ito na sumasabay sa agos at may lakas pa ng loob na tumawa sa akin. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng mawala ang aking muka. Tae, hindi ako natalo. Malinaw na silang dalawa nagkaisa para lokohin ako. Gusto akong ipahiya. Linfong, ikaw ang nagpilit na dalhin kami sa pagsusugal sa bato. Ngayon, nanalo si Aday. Tapos na ang usapan. Xiaoji, kunin ang bato, tara na. Gusto umalis, panaginip. Ano pa ang hinihintay nyo? Harangin sila. Jade na may larawan ng dragon. Ikaw? Ang Jade na may dragon? Secretary Joe, sabihin po ninyo. Linfong, kailangan mong gawin ang lahat. Hanapin ang may suot nito na Dragon Jade. Ang Dragon Jade na hinahanap ng Pamilya Joe, ang tangang ito ay ang taong hinahabol ng Pamilya Joe, mukhang talagang hindi ko na kailangang kumilos ng personal. Kailangan ko lang ibigay ang impormasyon tungkol sa tangang ito sa Pamilya Joe, kasama ang pamilya. Su, mawawasak din. Ikaw, huwag mong isipin na dahil nakakuha ka ng walang kwentang bato ay wala ng problema. Kayo ang Pamilya Su ay pinipili ang kamatayan, ginagawa ninyong tagapagligtas ang isang tanga. Kung galitin ninyo ako, ay galitin ang Pamilya Joe dahil sa tanga mong ito. Ang Pamilya Su ninyo lahat ay mawawasak. Ano, ang sandalan ng pamilya Lin ay ang pinakamayamang pamilya sa mundo, ang Pamilya Joe na pinakamayaman ang paraan ng Pamilya Joe. Ikaw na sanhin ng problema. Ito ay magdadala sa Pamilya Su natin sa kapahamakan? Suwan ang Pamilya Su ninyo, hintayin ninyo ang Pamilya Joe ang paghihiganti. Ginoong Linfong, ang lahat ng ito ay isang misunderstanding. Pahihingin ko siya ng tawad sa iyo. Gagawin ko siyang mangako na sa hinaharap, hindi na siya magdadala ng problema sa Pamilya Joe ninyo. Lumuhod ka! Panalo si Aday. Bakit siya lumuhod? Suchong, ito ba ang ugali ng Pamilya Su? Sige, kung ganoon, sasabihin ko ito sa Pamilya Joe. Itong tanga at ang Pamilya Su ay mapapahamak lahat. Itong salot, talagang ipapahamak niya ang Pamilya Su. Ginoong Lin, kasalanan naming Pamilya Su. Kumuha ng ganitong mapaminsalang tangang manugang. Tiyak kong bibigyan ko kayo ng kasiyasyang paliwanag. Suwan, dadalhin ko sa inyo. Itong tanga, aayusin ko ito. Sana lang Ginoong Lin, sa harap ng Pamilya Joe, magsalita ng mabuti para sa amin at tulungan ang Pamilya Su. Kapag dinala mo si Suwan sa aking kama, saka tayo mag-usap tungkol sa kondisyon. Tungkol naman sa tangang iyon, kailangan mong patayin siya. Kung hindi, ang Pamilya Su ninyo ay mapapahamak lahat. Magmaneho. Opo, Kamo. Secretary Joe, ang hinahanap ninyo, ang taong may Dragon Jade ay natagpuan na. Talaga? Sigurado na double dragon na pumapalibot. Puting Jade. Totoong-totoo, suot niya ito mismo, nakita ko mismo. Makinig ka. Bago ako dumating kasama ang aking mga tao, bantayan mo siya ng mabuti. Kung mawala ng isang buhok, alam mo ang kahihinatnan. Huwag kayong mag-alala. Tiyak kong hindi siya makakatakas kahit may pakpak. Gausin, oras na ng kamatayan mo.
binata. Natagpuan na kita sa wakas. Ginoo Ginang, lahat sila namatay dahil sa sugal, nawala ka noong bata ka pa. Hinahanap kita sa loob ng maraming taon, may awa ang langit. Sa wakas, natagpuan na kita. Sa loob ng maraming taon, ako ang pumalit na namamahala grupo ng pamilyang Cho. Hinihintay ang iyong pagbabalik. Maaari ko na itong ibigay sa iyo. Tutuparin ko ang utos ng Ginoo, kahit anong halaga ang binatang Ginoo ligtas na ibalik. Sa ilang araw ang kaarawan ni Sekretaryo Cho. Alam ng lahat, Sekretaryo Cho, ngayon siya ang namumuno sa pamilya Cho. Kaya ngayon dapat nating makuha agad ang minahan ng pamilya Su. Ito ang pinakamagandang regalo sa kaarawan para kay Sekretaryo Cho. At ito ang aking paraan upang mapalapit sa pamilya Cho, isang pagkakataon na minsan lang dumating. Matalino si Ginong Shu. Ngunit ang pamilya Su nakipag-alyansa sa pamilya Lin Fong may gusto kay Suwan, baka siya ay lihim na sumusuporta sa pamilya Su. Kumpara sa pamilya Cho, si Lin Fong ay wala lang. Ngunit ang pinakamahalaga ngayon ay makuha agad ang minahan ng pamilya Su. Senho, pumunta ka ngayon sa pamilya Su magbigay ng ultimatum. Opo, Ginoong Shu. Sabihin mo sa kanila, kung kusang loob nilang ibibigay ang minahan, baka maaari kong hayaan silang mabuhay. Mabait si Ginoong Shu. Ngunit kung sila ay hindi marunong magpasalamat, buti na lang sa ilang araw ang aking guro ay darating din sa distritong Timog sa oras na iyon. Ipaparanas ko sa pamilya Su ang ganap na pagkawala. Isuko ang minahan sa loob ng 24 na oras. Kung hindi, ang aking guro tagapagmana ng kamay ng espiritu ay magpapawala sa buong pamilya Su. Kuya, itong si Hutin, talagang dinala pa niya ang guro ng kamay ng espiritu. Ito ay para sa aming pamilya. Su, gusto niya tayong patayin. Tumahimik ka. Ngayon isa lang ang paraan, si Suwan ibigay kay Ginoong Lin para makuha ang suporta ng pamilya Lin at labanan si Hutin at magamit ang tangang manugang na lalaki para humingi ng tawad sa pamilya Joe. Kuya, si Suwan ay kasama pa rin natin. Ibenta siya ng ganito, di ba? Kung mawawala ang minahan, sa tingin mo, ang pamilya Su ay makakapagpatagal pa hanggang kailan? Pag-isipan mong mabuti. Tama si Kuya. Gawin na natin yan. Hayaan na lang si Suwan na gumawa ng konting bagay para sa pamilya Su. 1-1. Tito, pumunta ako para humingi ng tawad sa iyo. Sa kaligtasan ng pamilya, Tito, hindi dapat pilitin kang makipaghiwalay at mag-asawa ng iba. Ako, ang tito mo, ay naging makitid ang pananaw. Tito, mabuti na lang na naunawaan mo. 1-1. Buksan mo ang pinto ngayon, papasukin mo ang tito mo. Para humingi ng tawad ng personal. One tito, dati mali. Pero si Hutin gustong laban ang pamilya Su. Binigyan ako ng ultimatum. Ang pagdating ni Tito ngayon ay para pag-usapan ito sa iyo, uminom ka ng tsaa. Tito, ito ay espesyal na hinanda para sa iyo, halika. Tito, ano ang idinagdag mo sa tsaa? Huwag mong sisihin si Tito. Lahat ng ito ay para sa kinabukasan ng pamilya Su. Wan? Nakita mo ba si Wanwan saan siya pumunta? Si Binibini ay dinala ni ikalawang pinuno. Masama. Kakaiba, parang hindi na siya tanga. Wanwan? Masama. Si Suchong ay nawawala rin. Si Wanwan ay nasa panganib para bang si Suchong para sa pamilya Su. Ay ibibigay si Wanwan kay Lin Fang. Lin Fong, ano ang ginawa mo sa akin? Miss Su, gising ka na? Kumusta ang pakiramdam mo? Tingnan mo, ito ay espesyal para sa'yo na inayos kong silid. Masaya ka ba? Lin Fong, hayop ka.
Ay, wala akong hiya, Miss Sue. Hindi tama ang sinasabi mo. Pero ang iyong mabait na tiyuhin ay personal na nagdala sa iyo. Tito! Linfong, huwag mo akong hawakan kung hindi ako. O kaya ano, ang pamilya Sue ninyo. Ngayon maliban sa walang kwentang asawa, sino pa ang magmamalasakit sa iyo? Sayang lang ang walang kwentang iyon. Hindi na magtatagal ang buhay niya. Ano ang ginawa mo sa kanya kung galawin mo siya kahit isang daliri? Sa mga oras na ito, hindi mo na kayang protektahan ang sarili mo. Iniisip mo pa ring protektahan ang tangang iyon. Talagang napakalalim ng pagmamahal mo. Tingnan natin kung paano mo siya ipagtatanggol ngayong gabi. Tuturuan kita kung paano maging babae ko. Linfong, bitawan mo ako. Hayop ka. Kung hahawakan mo ako muli kahit isang daliri, kahit maging multo ako, hindi kita pababayaan. Maging babae ka muna, saka na natin pag-usapan. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Aday. Gausin, buhay ka pa pala gago at pumunta ka pa rito ng kusa? Nasaan ang mga tao? Masamang tao. Bitawan mo si Wanwan. Bobo, gusto mo bang makita sa sarili mong mga mata daw naghahasain ko ang asawa mo? Sabi ko, bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Tanga ka talaga. Alam mo ba? Ngayon, ang pamilya Lin lang ang makakapagligtas sa pamilya Sue. Kung wala ang pamilya Lin, bukas durugin ni Hutin ang pamilya Sue. Anong akala mo sa sarili mo at nangahas kang utusan ako? Hulihin ninyo siya, kalad ka rin ninyo siya palabas, bugbugin ninyo siya hanggang mamatay. Sumama ka sa akin. Bitawan mo siya, gago. Aday, ikaw, Hindi ka na tanga. Hindi ka na tanga. Sabi ko, Pakawalan mo siya. Aday, hindi ka ba tanga? Eh, gumaling ka na ba? Paumanhin, Wanwan. Masyado na kitang niloko. Aday, hindi ka na tanga, napakagaling. Sige. ikaw talaga, Suhan. Nagkakampi kayong dalawa, niloloko ninyo ako, ginagawa ninyo akong unggoy, di ba? Gausin, huwag mong isiping hindi ka na tanga para magpakatapang ka sa akin, iligtas ang babae. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kahihinatnan ng paghamon sa akin. Bakit kayo nakatayo lang? Sige, patayin ninyo siya. Ipapanood ko sa tangang ito kung paano ko lalaruin ang asawa niya sa harap niya, huhubaran ko si Swan. Pakawalan mo ako. Linfong, isang beses lang ang babala ko. Kung gagalawin mo pa ang isang buhok ni Wanwan, hindi na ang braso mo ang masasaktan, kundi ang leeg mo. Ikaw? Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, ikaw Linfong ay marunong lang mang-api gamit ang kapangyarihan. Palihim kang gumagamit ng droga, mga mababang paraan. Ano pa bang magagawa mo? Gausin, putang ina mo, anong akala mo sa sarili mo? Karapat dapat ka bang turuan ako? Kahit ngayong araw na ito mailabas mo siya rito, ano naman? Suwan, dilat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ang pamilya Su ninyo ngayon ay isang magulong sitwasyon. Bukas, si Hutin ay papabagsakin ang pamilya Su ninyo. Bukod sa pagsandal sa pamilya Lin namin, meron pa ba kayong ibang paraan ngayon? At saka, ang iyong mabait na tiyuhin ang mismo ang nagdala sa iyo rito. Gusto niyang makipag-ugnayan sa pamilya Lin namin na malaking puno. Ikaw ay walang hiya at masama. Ako, Swan, sa buong buhay ko, hindi yuyuko sa mga tulad mo. Wanwan, umalis na tayo. Mga bingi ba kayo, putang ina? Patayin ninyo siya para sa akin. Saktan ninyo siya ng todo. Patayin ang walang kwentang nagpapanggap na baliw na ito. Ngayon, wala sa kanilang dalawa ang makakalabas na buhay mula rito. Suwan, wala ka nang magagawa para sa sarili mo. Sino pa ang gusto mong iligtas? Ngayon, ipapakita ko sa walang kwentang ito na makita ng sarili niyang mga mata kung paano ko gagawin ang kanyang babae. Ikaw, Pakawalan mo si Wanwan. Tigil!
Tigilan mo na. Lahat kayo, tumigil. Sino man sa inyo ang gumalaw sa kanya ay magiging kaaway ng pamilyang Cho. Tumigil na nga kayo. Ano, pamilyang Cho? Imposible. Binata, natagpuan na kita sa wakas. Linfong, Pinalo mo kami? Ang panganay na anak ng pamilyang Cho? mamatay ka na. Pamilyang Cho? Panganay na anak? Paano ako magiging panganay na anak ng pamilyang Cho? Muntik na akong maloko ng mga to. Paano siya magiging bilyonaryo? Panganay na anak ng grupo ng pamilyang Cho? Matanda ka, nag-arte ka pa dito. Tingin ko artista ka lang na siya ang kumuha. Ah, Linfong, pinahanap kita ng taong may jade na dragon. Ganito mo ginagawa ang trabaho mo. Secretary Cho, pakisabi. Linfong, gawin mo ang lahat para mahanap ang taong may suot na jade na dragon. Imposible. Talagang imposible. Ang hinahanap ni Secretary Cho ay ang kaaway ng pamilyang Cho. Paano siya magiging panganay na anak? Ikaw ay isang matandang walang kwenta. Hindi talaga si Secretary Cho. At hindi siya ang panganay na anak ng pamilyang Cho. Ang tunay na Secretary Cho ay ang nag-utos na hanapin ang Jade na Dragon. Patayin siya. Jade na may dragon. Tanga, hindi. Si Gao Sin ay Gao ang apelyido niya. Hindi siya ang panganay na anak ng mga Zhou. Tiyak na may hindi pagkakaunawaan dito. Nag-aarte pa kayo sa akin, putang ina! Papatayin ko kayo! Leche. Kung mag-aaway talaga, baka hindi natin sila mapipigilan. Kailangan kong maghintay hanggang dumating ang mga kasama ko. Dahil marami kayo, di ba? Papatayin ko kayo ngayon. Walang sino man ang makakapigil. Pero pinapanood ko ang pagpapanggap nyo ngayon. Hanggang sa puntong ito na kayo nag-aarte. Kung papatayin ko kayo ng diretso, ang boring naman yan. Ikaw. Ngayon bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Ikaw. Makipagpustahan ka sa akin ulit? Kung hindi, wala sa inyo ang makakaligtas ng buhay mula rito. Ang mga magulang ng dating Panginoon ay namatay dahil sa isang pandaraya sa sugal. Tanga, huwag kang pumayag sa kanya. Ako ang hindi nakaprotekta kay Wanwan. Ako ang nanloko sa kanya. Inilagay ko siya sa panganib. Ngayon, ako na dapat ang tatapos sa komedyang ito. Sugal laban sa sugal. Sa pagkakataong ito, poprotektahan kita bilang tunay kong sarili. Ginoo, hindi ka dapat masangkot sa gulo na ito. Sarili kong problema, kaya kong lutasin ito ng mag-isa. Sige. Makikipagpustahan ako sa iyo. Ang matatalo, puputulin ang sariling mga kamay. Mas mahusay pa ang estudyante kaysa sa guro. Gao Sin, alam mo ba bakit ka tinuturuan ng guro? Kamay ng espiritu. 10 sugal, 10 talo. Ang hindi pagsusugal ay panalo. Namatay ang aking mga magulang dahil sa sugal. Tinuturuan mo ako para labanan ang sugal sa pamamagitan ng sugal. Ngayon, ang aking alias ay Qianmen Huanying. Para walang sugal sa mundo. Ano? Natatakot ka? Kung ngayon ay luluhod at hihingi ng tawad at ihahatid si Suwan sa aking kama, maaari kong isaalang-alang na sirain lang ang isang kamay mo. Linfong, alam mo ba? Ilang tao ang dahil sa isang sugal, nawasak ang pamilya at namatay, nagkahiwalay ang asawa at anak. Maging ang bangkay ay hindi kumpleto. Huwag kang magturo sa akin ng leksyon. Sa sugalan, panalo ang lahat, talo, karapat-dapat lang. Iyan ang patakaran, ang bagal mo. Susugal ka ba o hindi? Sige, susugal ako sa'yo. Gamitin ko ang mga kamay na ito para ipakita sa'yo ang tunay na sugarol ay mauubos ng sarili niyang kasakiman. 3 laro, 2 panalo sa 3. Unang laro, laro ng 3 baraha, paghahambing ng laki. Buti na lang handa na ako. High-tech na salamin na nakakakita sa likod. Nakakakita ng marka sa likod ng baraha. Tanga. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ka mamamatay. 100,000. Tawag.
Ikaw tanga, hindi man lang tumingin sa baraha at nagtaya ka. Nagpapakamatay ka ba? Tanga, panalo na ako. Magtaas ng 500,000. Tawag 500,000. May problema ang salamin ni Linfong. Kung ganoon, ako'y pabayaan kang manalo. Gaosin, panalo na ako. Lahat na. Walang kwenta talaga. Ang tagal mong nagpanggap. Akala ko may magagawa kang maganda. Wala lang pala, basura. Gaosin. Talo ka. Si Aday ay dahil sa akin kaya tumanggap ng taya. Ngayon natalo sa unang laro. Ako ang may kasalanan. Ulit. Ikalawang round Texas Poker paghahambing ng laki. Maaari kayong mag-fold kung gusto ninyo tingnan tumawag. Tumaya. Tanga, hintayin mo na lang mamatay ka. Tanga, siguradong panalo ako. Mag-raise 500,000. Tumawag. Putang ina, anong pagpapanggap yan? Nagpapanggap ka na naman. Payo ko sa'yo, huwag kang maglaro. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Sige. Tingnan ko kung hanggang kailan ka makakalaban. All in na Gaosin, tingnan ko kung ano ang gagamitin mo para talunin ang malakas kong kamay. Maghintay ka na lang na mabali ang mga kamay mo. Ito ang kapalit ng pagkagalit mo sa akin. Ano? Takot ka na ba kung makakuha pa ako ng 2 AK na pareho ng kulay? Panalo na ako sigurado. Aday, huwag ka nang tumaya. Sumuko ka na. Mag-isip na lang tayo ng ibang paraan. Baliw na talaga itong tanga. Pumataya pa rin? Nagpupumilit na lang. Gusto sa harap ni Miss Sue magpakitang gilas. Sayang, mawawala na rin ang kamay mo. Kaya, Ako ay may Royal Flush. Ano ang gagamitin mo para talunin ako? Ngayon, putulin ninyo ang kamay niya. Tanga, ang bagal-bagal mo. Ang tagal mong magbukas ng baraha. Ano na namang misteryo ito? Ano ang dala mo para talunin ang Royal Flush ko? Ngayon na, putulin ang kamay niya. Huwag mong sayangin ang oras ko. huwag kang mag-alala, hindi ko pa binubuksan ang baraha ko. Basurang baraha lang ito! Kahit anong ibunyag mo pa, wala kang mas malaki sa Royal Flush ko. Tanga, putulin ko talaga ang kamay mo. Paano nangyari? Joker sa Texas Poker nakapaglabas ng Joker Gaosin. Ang galing mo talaga, gago. Isa kang isang ganap na payaso. Suwan, nakita mo ba yung lalaking pinoprotektahan mo kahit mamatay ka ay isang payasong nagpapahiya sa sarili. Ang lalaki mo natalo siya, ang kamay niya. Putulin ko talaga. Natalo kayo sa pustahan ngayon, kayong lahat walang makakaalis. Ginoong Linfong, ano pang kausap mo sa basurang yan? Mga tropa, bigyan natin siya ng leksyon. Gumagawa ka ng daya sa teritoryo ni Linfong. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang disiplina. Tigil! Sinong gagalaw sa kanya? Linfong!
Ang tapang mo naman. Sabihin mo sa mga tauhan mo, umalis na kayo. Putang ina, sino ka ba? At inuutusan mo akong tumigil? Akala mo miyembro ka ng pamilya Joe? Ano pang hinihintay nyo? Putulin ang kamay niya. Tuparin ang pustahan. Wasakin ang kamay niya. Sinong mangahas galawin siya? Lin Fong. Ang pamilya Joe ay gagamitin ang lahat ng makakaya para lipulin ang pamilya Lin mo. Ginoo, bumalik ka na. Huwag mo siyang galawin. Ikaw ang tunay na payaso. Malapit ka nang matapos, matigas pa rin ang ulo mo. Gawin na. Huwag, tigil. Linfong, arestado ka. Kausin. Niloloko mo ako ng patago. Linfong, arestado ka na sa bisa ng batas. Sinasakdal ka sa maraming kaso, sapat na ebidensya. Enforcement team ba ito? Gusto kong magsumbong. Alam nyo ba kung sino ako? Ako ang panganay ng pamilya Lin. Si Lin Chong ang tatay ko. Gagalawin nyo ako. Alam nyo ba ang kahihinatnan? Lahat dumapa, huwag kumilos. Magsisimula na ang paghahanap. Huwag palampasin ang kahit anong sulok. Opo, opo. Ang pamilya Lin ay iligal na tumatakbo, nagpapatakbo ng sugal. Sapat na ebidensya. May sasabihin ka pa ba? Gausin. Lintik niloko niya ako. 10 sugal, 10 talo. Kung sino ang dapat sisihin, ang sarili mong kasakiman. Gausin. Ito ba'y pinlano mo para sa akin? Akala mo kontrolado mo ang lahat? Tingnan mo ang ibaba, yang baraha, ang sugarol ay nagiging clown. Lahat ng sugal ay isang nakakatawang dulang sariling gawa. Ang hindi magsugal, siya ang tunay na panalo. Tuloy-tuloy. Gausin, tuloy bilang multo ako, hindi kita tatantanan. Aday, ano ba talaga ito? Ikaw kailan ka nagbalik ng alaala? Nagpapabobo ka lang pala. 1-1. Pasensya na niloko kita. Pagkatapos kong mabangga ng sasakyan sa pagbaba ng bundok, talagang matagal akong nawala ng memorya pero nang dumating si Senho noong araw na yon, nasugatan ako. Nagpaalala rin sa akin ng maraming pirapirasong alaala. Kaya, simula noong araw na iyon, niloloko mo kami palagi. Pinapanood mo kaming lahat na nag-aalala para sa'yo. Pinapanood mong pinagalitan ka ni Suje na tanga. Pinapanood mo akong parang tanga. Hindi ganyan, makinig ka sa paliwanag ko. Itinago ko ang aking pagkatao dahil sa pagiging tagapagmana ng kamay ng espiritu ay magdudulot sa akin ng maraming problema. Ayokong madamay ka at ang pamilya Su. Nitong nakaraang 3 taon, binigyan mo ako ng isang tahanan. Binigyan mo ako ng init. Natatakot ako na kapag hindi na ako si Aday na tanga, ang lahat ng init na ito ay mawawala. Binata. Sa loob ng maraming taon, hinahanap ko ang iyong kinaroroonan. Ikaw ang panganay na anak ng pamilyang Cho. Pakisuyo sumama sa akin pauwi sa pamilyang Cho. Ang mga magulang mo, kung alam nila sa kabilang buhay, tiyak na matutuwa sila. Matandang Ginoo. Sa isang piraso ng jade lamang masasabi mo ba na ako ang taong hinahanap mo? Walang mali, ang jade na ito na may disenyong dragon, isa lamang ito sa buong mundo. Sige, sasama ako sa inyo. 1-1 mauuna akong umuwi sa pamilyang Cho para asikasuhin ang ilang bagay. Ikaw muna ay umuwi sa pamilyang Su. Pagkatapos kong matapos, babalik ako agad para hanapin ka. Sige. Hintayin kita. Suwan, may kapal ka pang bumalik? Tingnan mo anong magandang nagawa mo. Si Master Lin nagalit na tuluyan. Tama nga, 1-1. Pinaghirapan ng tiyuhin mo na bigyan ka ng paraan para mabuhay. Ang pagsapi sa pamilya Lin na malaking puno. Pero ikaw, isinama mo iyong tanga at ginulo. Ayun, ngayon pagkaaligaga, nagkalat ang mga unggoy. Tapos na ang pamilya Su. Tiyuhin. Pinagdaan mo ako. Ang tinatawag mong paraan ay lagyan ng gamot ang tsa ako at patulugin ako at dalhin sa kama ni Linfong. Ikaw,
Anong kalokohan yan? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo para sa pamilya Su. Nakita ka ni Master Lin, iyong swerte ang pagsapi sa pamilya Lin. Saka tayo magkakaroon ng pag-asa. Gusto ni Hutin ang minahan. Ang pamilya Lin makakatulong sa atin na pigilan kung wala ang pamilya Lin. Ano ang gagamitin ko para labanan si Hutin, iyong tangang manugang na lalaki? Oo nga. Ang tiyuhin mo ay para din sa kinabukasan ng pamilya Su. Ngayon tapos na ang pamilya Lin. Tiyak na sasamantalahin ng pamilya Cho na guluhin ang pamilya Su. Ikaw lang pinoprotektahan mo yung tangang manugang. Wala tayong sandalan, tiyak na mamamatay tayo. Tiyuhin. Kung sasabihin ko yung tinatawag na tangang manugang ay ang nawawalang panganay na anak ng pamilya Cho, Ginoo, sa wakas ay nakauwi na kayo, grupo ng pamilyang Cho. Nitong mga nakaraang taon, ako ang namahala nito. Ngayong bumalik na kayo, ang pamilyang Cho mula ngayon ay ipapamahala na sa inyo. Jobo, nitong mga nakaraang taon, pinaghirapan mo ito. Ginoo, sa mga nakaraang taon, ako ang naging tagapagsalita ng pamilyang Cho. Pagkalipas ng 3 araw, ang aking kaarawan. Sa araw na yon, ipapahayag ko ang inyong pagkakakilanlan. Para malaman ng lahat na kayo ang panganay na anak ng pamilyang Cho na matagal nang nawawala. Jobo, ang tungkol sa grupo, unti-unti ko itong aalamin. Tungkol sa sinasabi mong pagpapahayag ng aking pagkakakilanlan. Mabuti rin. Sa ganitong paraan, ang pamilya Suwan ay hindi nagagambain si Wanwan. Naiintindihan ko, Gino. Sa mga araw na ito, manatili lang kayo rito sa bahay. Sa aking kaarawan, malalaman ng lahat ang inyong pagkakakilanlan. Wala nang sino man ang maglalakas loob na guluhin kayo at ang ginang. Siya ang panganay na anak ng pamilyang Cho na matagal nang nawawala. Sabi mo, ang manugang na tanga ay anak ng pamilyang Cho na nawawala ng maraming taon? Huwag kang magbiro, Suwan. Kailan ka nagsimulang magsinungaling nang hindi man lang pumikit? Yung tanga paano naging anak ng pamilyang Cho. Sa itsura niya, kahit na nakakatawa lang. Mas mabuti pang pumunta tayo sa pamilyang Cho at ayusin ang hidwaan at makipag-ugnayan muli. Baka ang pamilyang Su natin ay may pag-asa pa. Pagkalipas ng 3 araw, ang pamilyang Cho ay magdaraos ng sentenaryong salo-salo. Wanwan? Ito ay isang pagkakataon na minsan lang dumating. Kailangan mong pumunta. Tama. Sa oras na iyon, lahat tayo ay pupunta. Sa salo-salo, dapat mong subukan na mapansin ka ng sekretarya ng pamilyang Cho para paboran ka niya. At pagkatapos, ipangako ng pamilyang Cho na mag-i-invest sila. Sa ganitong paraan si Hutin, hindi na siya maglalakas loob na galawin ang negosyo ng pamilyang Cho. Kung makakasama tayo sa pinakamayamang pamilyang Cho, sino ba si Hutin? Kahit bumagsak ang pamilyang Lin, ang ating pamilyang Su ay aakyat sa langit. Tiyuhin, pagsisiksik muli. Bumagsak na ang pamilyang Lin at hindi mapigilang itulak ako sa pamilyang Cho? Ako ba'y palaging isang kalakal na may presyo, isang kasangkapan para makapangyarihan kayo? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Ikaw ay isang babae, kahit kanino ka pakasal, pareho lang. Tiyuhin, ginagawa ko ito para sa iyong magandang kinabukasan. Magandang kinabukasan? Pag-isipan ninyo kung paano magiging matatag ang kinabukasan ng pamilyang Su. Ang daan ko, Suwan, ako ang tatahak. Ang pamilya Su. Bakit sila nandito? Bakit hindi pumunta si Wanwan? Hindi ba ito ang pamilya Su ang tangang manugang na yon? Ngayon ang antas ng pamilya Joe ay ganito na baka baba. Pati ikaw na tanga ay nakakapasok dito? Sino yung lalaki? Ang tapang niyang awayin si Hutin? Mukhang may magandang palabas na. Sino ba ang hindi nakakaalam? Si Hutin ay nakikipag-ugnayan sa pamilya Joe. Ang taong ito ay nangangahas na kalabanin si Hutin, tapos na siya. Hutin, huwag kang magalit. Lumabas ka na. Ito ba ang lugar para sa iyo? Tama. Isang tanga na umaasa sa babae. Walang kwenta. Huwag mong dumiin ang lupa ng pamilya Joe. Hindi siya tanga. At hindi rin siya walang kwenta. Siya ang asawa ko. Miss Su, ikaw talaga ay tapat. Sayang. Ang pamilya Sunyo ay malapit ng mawasak. Ang kasunduan sa paglipat ng minahan
Kung hindi mo pipirmahan, huwag mo akong sisihin ngayon kung gawin kong malaking issue. Hutin. Hindi marunong matalo, kaya ginagawa ng pagnanakaw. Ikaw, Hutin, huminahon ka. Ang sinabi ng tangang ito, huwag mong seryosohin. Ang kanyang mga sinabi ay hindi kumakatawan sa pamilya Su. Wala siyang kwenta, bobo lang. wala akong pakialam kung wala siyang kwenta. Ang gusto ko ay iyong minahan. Pirmahan mo na agad. Kung hindi, ang pamilya Su ay walang sino mang makakaalis dito. Apo. Guro. Ito ang kamay ng multo, tagapagmana ng kamay ng espiritu, ang aking guro, matandang mahiwaga. Tama. Ako ang tagapagmana ng kamay ng espiritu. Sabi mo ikaw ang tagapagmana ng kamay ng espiritu? Sino ako? Ang kamay ng espiritu ay naipapasa sa isang linya. Sa mundo tanging ang illusion hand ng Tianmen. Ang aking guro, ang pamana ng kamay ng espiritu, ay ipinasa sa akin. Bakit hindi ko narinig siya ay may iba pang mga estudyante? Ano itong isang linya ng kamay ng espiritu? Ano itong illusion hand? Tigilan mo ang pagpapanggap dito. Sasabihin ko sa'yo, sa mundong ito, ako lang ang matandang mahiwaga. Ngayon, dapat kitang turuan ng leksyon para makita mo kung ano ang totoong kamay ng espiritu. Ito ay isang pagkakataon na minsan lang dumating. Kung ang guro ay kumilos, tiyak na matatalo ang tangang ito. Ang minahan ng pamilya Su ay makukuha ng walang pagsisikap. Sa oras na iyon, direktang ibibigay ang minahan ng pamilya Su bilang regalo sa pamilya Joe. Suwan! Ngayon, ang minahan ng pamilya Su ay akin ng walang duda. Kung gusto mong makuha ang karapatan sa minahan, hayaan ang walang kwentang asawa mong ito na tanggapin ang taya kung manalo kayo. Hindi ko kukunin ang minahan. Kung matalo kayo, pirmahan agad ang papel. Sa una, gusto kong makipag-ugnayan sa pamilya Joe para hindi na agawin ng pamilya Chu ang minahan. Pero ngayon, kailangan munang mag-drag hanggang dumating si Secretary Joe. Master Shu, ang tangang ito ay walang kinalaman sa aming pamilya Su. Ang minahan ng pamilya Su ay hindi niya pwedeng isugal. May karapatan ka bang sumigaw sa harapan ko kung ito ay taya o hindi? Ako ang magpapasya. Suwan, tataya ka ba o hindi? Tataya na ako. Sabi ni Aday na tumaya, kaya tataya ako. Suwan, nabaliw ka na ba? Ito ba ay pagtulak sa pamilya Su sa kamatayan? Tataya kami. Ano ang taya? Makipaglaro sa aking guro ng blackjack. Kaya mo ba? Blackjack. Sige, blackjack. Sandang libo? Tumatawag. 100,000. Kung humingi ka ng lampas 5, Madaling mapaso. Bobo, ano ba? Ang tagal mo? Magtaas. 500,000. Humingi. magtaas pa ng 500,000. Ano yang tagapagmana ng kamay ng espiritu? Sa tingin ko, ikaw ay isang peke lang. Kapag humingi ako ng isa pang baraha, magiging blackjack na ako. Bobo, kahit hindi ka humingi, talunan ka na sa pagkakataong ito. Wala na lahat. So, ang minahan ng pamilya Su mawawala na. Hindi ko pa nga binubuksan ang baraha ko. Paano mo nalaman na talo ako? Blackjack. Imposible. Puta ng daraya ka. Walang kwenta kang manugang. Paano ka mananalo? Tagapagmana ng kamay ng espiritu. Hutin, kapag natalo dapat umamin. Maraming tao ngayon dito, ayaw mo pa ring umamin?
Mandadaya ang batang ito, tiyak na nagtago siya ng baraha. Tara, halughugin siya. Halughugin siya, tiyak na nasa kanya ang baraha. Swan, layuan mo na ang tangang iyon. Kung talagang makita ang baraha, itong tanga mapapatunayan na mandaraya. Ang pabrika ng pamilya Su talagang mawawala na. Gumamit ng peking baraha para mag-akusa ay kahihiyan ng kamay ng espiritu. Ang sikreto ng iyong guro. Kailangan ko bang ilantad sa publiko? Puta, nangahas kang siraan ng guro ko, lumpihin ninyo siya kasama ang pamilya Su. Suwan, ang minahan ng pamilya Su, ngayon kukunin ko ito. Itong walang kwenta nangahas siyang sirain ang aking plano. Papatayin kita. Tigil, sino ang mangahas na galawin ang binata ng pamilya Joe? Sino ang mangahas na galawin ang binata ng pamilyang Cho? Kalihim Cho. Ang batang ito ay manugang lang ng pamilya Su. Paano magiging ang panganay na binata ng pamilyang Cho? Tumahimik. Ito ang pamana ng pamilyang Cho, ang Double Dragon Pendant. 30 taon na ang nakalipas ang amo at ang kanyang asawa. Ay may dalang sanggol na may suot nito at nagpakamatay sa sugal. Ngayon may awa ang langit. Binata, napalaya sa bayan, nagtiis ng hirap. Ngunit hindi nawala ang diwa ng kamay ng espiritu. Ano? Ikaw pala talaga ay ang nawawalang panganay ng pamilyang Cho. Ang walang kwentang ito ay talagang ang panganay ng pamilyang Cho. Ang kamay ng espiritu, ginagawang sugal ang sugal. Pinutol ng aking guro ang kanyang kanang braso at nagretiro sa bundok upang putulin ang kasakiman at galit. Dahil sa pandaraya pumatay ka para sa pera, ikaw ay hindi talaga tagapagmana ng kamay ng espiritu. Mali ako, hindi ako dapat nagpanggap na tagapagmana ng kamay ng espiritu. Ang aking binti. Simula ngayon, lahat ng lugar ng sugal, puputulin ng pamilyang Cho ang daloy ng pera. Sino man ang magsugal muli ay kalaban ko, Gausin, at kalaban ng pamilyang Cho. Huwag gumalaw, lumuhod. Huwag gumalaw, lahat huwag gumalaw. Lahat huwag gumalaw. Lahat lumuhod. Anak, ang lahat ng pagsubok na ito, kaya mo pa bang panindigan ang mga panata na iyong ginawa? Guro, ang inyong ipinagkatiwala noong una, hindi ko po makakalimutan. Bumaba ako at humarap sa sugal. Nagtagumpay ako. Ginamit ko ang sugal para labanan ang sugal. Ang mundo, wala ng sugal.